nabuhay sa unang-una din dyan, dapat dalawang klase eh. Merong maa-attempt ka eh. Kasi ako, yun, kaya ako nasabi kasi yung naging simula. Kumbaga yung naging challenge sa sarili ko kung bakit nandito ako ngayon. Paano ka kikita? Yun na lang, yun ang bottom line. Bilang isang negosyante. So, mahanap ako ng mga alam kong medyo makakapal na doon ako medyo magpapa-impress ng konti. Ang swerte, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon yung makasama yung isang legend na llamador. But sa ngayon, wala na po siya. Si Carmine Vergara. Oo, Napon namin dun sa, kumbaga parang mentor na din namin na, kumbaga si boss kasi talagang mitikuloso ito eh. Gusto niya inaaral lagi, inaaral, ganun siya eh. So, ang nakuha naman namin kay boss kay Robert Gaston, si RD, Robert sila Gaston. Ibacolod. Yung aming material, lahat sa kanya galing. Sa kanya galing. Lahat. Okay. Amin kami llamador. Nung nag-start ako ng 2005, llamador ako. Ang boss ko si Eric De La Rosa. May confusion sa pit manager at saka operator. Iba yung operator. Pag ka or ikaw nagre-rent, ikaw nag-o-operate, nagpapatakbo na sa Magandang araw sa lahat ng viewers, followers, subscribers, listeners ng Larga na Podcast. Welcome po sa episode 40 ng ating podcast. Ang ating pag-uusapan ngayon, isang very special topic. Noong episode 39, ang mga bisita natin, ang mga si Boss Gerald at saka si Boss Gary ng Pasay at saka Del Monte Cockpit. Ngayon, ibang naman tayo, ibang mga arena naman. Mga nagpapatakbo ng ibang arena, mga bisita natin from Santa Monica and Bigte. Wala pong iba kundi si Mr. Lowell Haino at si Boss Regan Dichoso. Palakpakan natin ang ating mga bisita at welcome po dito sa Larga na Podcast. Bati po muna kayo sa ating audience. Boss Lowell, mauna na po kayo. Ako ba, mauna? Ayan, magandang hapon po sa mga nanonood sa Larga na at isang malaking pribilehiyo. It's an honor na mapasama po kami rito sa napakalaki na eh. Talagang tuloy-tuloy yung paglaki nitong podcast na to, itong Larga na. Yun po, maraming salamat for giving us the opportunity na makarating po dito. Yan, Boss Regan naman, bati po kayo sa ating audience. Ganon din po, magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay dito sa bagong sumisikat na Larga na. Isang karangalan din po na makasama po kami rito at pabigyan ng pagkakataon. Yun. Napaka-formal naman ng ating simula. Relax lang tayo dito. Kasama Hindi kami sanay sa TV. Hindi, lang to. Sa social media lang natin ito pinapalabas. Bago natin simulan ng ating episode, bigyan natin ng idea yung ating viewers kung saan po papunta tong ating episode. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang mga sikreto, mga tips, kung paano mag-operate ng isang arena. Dahil ang mga kasama natin dito ay mga veterano sa industriya, paano kumuha ng mga magagaling na llamador, paano kumuha ng mga maayos na sentensador, paano ba magpalago ng isang arena para maging successful. Para doon naman po sa mga audience natin na nangangarap, isang araw, katulad ko, dapat meron ka na. mag-operate at mag-own, mag-ari ng isang arena, 'di ba? So, yan ang mga bisita natin ngayon, yan ang pag-uusapan natin para ibang topic naman dahil dito sa Larga na Podcast, lahat po ng aspeto ng sport natin gusto natin na a-address natin at na-discuss natin para ang kaalaman ng ating mga audience ay every week lumalaki ng lumalaki. So, simulan muna natin sa siguro konting background lang po para makilala ng ating audience ang ating mga bisita. Simulan natin kay Boss Regan. Background sa sarili, sa pamilya, educational background, konting konting pakilala. Boss, medyo shortcutin ko na. Sige, okay. Dito na ako sa puntong dumating na ako ng Metro Manila. Dumating po ako ng Metro Manila since 2004. 2004, nabalitaan ko na ginagawa na yung Santa Monica. So, naghahanap buhay muna ako sa Santa Quiteria, napunta ng Kaibiga, Pasay, Roligon. Yan yung mga unang step ko. Metro Manila Tour pala si Boss Regan. Negosyante. Negosyante. Nagninegosyo sila sa Opo. So, nung bumalik ulit ng province,
nag-declare na open na yung Santa Monica since 2005. Five. Yan. Doon po ay nagsimula ako as negosyante. Nandun lang sa gilid, walang kakilala. From Quezon. Cristo Negosyante. Opo. Explain natin sa audience natin, ano ba yung ibig sabihin ng isang negosyante? Kasi lahat naman ng mga tao sa arena parang lahat gusto magkapera, di ba? Lahat gusto magnegosyo. Ano ba yung ibig sabihin ng isang negosyante? Yung paghahanap buhay sa sabong, unang-una din dyan, dapat dalawang klase. Merong maa-attempt ka eh. Kasi ako, kaya ako nasabi kasi yung naging simula. Kumbaga yung naging challenge sa sarili ko kung bakit nandito ako ngayon. Yung hanap buhay naman, ayan, doon sa mga kasama kong naghahanap buhay. Lalo na itong boss ko. Naghahanap buhay din to nung araw. Kumbaga, napakarami. Sa mga manonood natin na naghahanap buhay, alam ko namang nauunawaan nila ito. Doon naman sa hindi nakakaunawa, paano ba tamang paliwanag? Paano ka magkakaroon ng paano ka kikita? Yun na lang, yun ang bottom line. Bilang isang negosyante. Dapat din may PR eh. Let's say ako, nung dayo ako dyan. So, humahanap ako ng mga alam kong medyo makakapal na doon ako medyo magpapa-impress ng konti, pangiti-ngiti. Paano estilo? Para, may estilo yan eh, di ba? Oo, para medyo mabatuhan ka ng pago. Paano Yung, Kamusta? kumbaga, pipilitin kita na magkameron ako ng attention sa'yo. At pag pumunta, kumbaga mapasahan mo man ako ng pago. At yun naman, kung makakuha ko sa iyo ng halimbawa, let's say sa parehas, o makasahod ako sa pusham, meron na tayong tubong konti. Yun ang hanap buhay. Pero wag yung for layman's, para sa ordinaryong tao. So, ang ginagawa niyo po, lologro ka, kunyari, meron, makuha mo ng parehasan, tapos makasahod ka sasahod ka ng may logro. Yung may ads na. May ads na. Ayun. Ang pabor doon, kunyari sa 1,000, papabor ka, tapos sasahod ka ng siyam sa pusham, kunyari. May 100 tayo. May 100. Ganun kumita sa ang isang negosyante. Nung may sigawan. Pero Pero ngayon, meron pa naman yung iba. So, ganun ang estilo nyo nun. Boss Regan, nung nagsisimula. Si Boss Lowell naman, background sa sarili ninyo, educational background, family background, at kung ano pang background ang gusto niyo pong ikwento sa amin. Wala. Ako naman, education, medyo sinwerte. Naitaguyod ng magulang ko yung pag-aaral namin. 4 kami magkakapatid na lahat kami professional, nakagraduate. Ako po ay by profession, I'm a chemical engineer. Graduate ako sa Mapua. Nung araw, Mapua Institute of Technology. Ngayon, Mapua University na eh. Tapos, nung pag-graduate ko, nakapagtrabaho ako sa 2 kumpanya, parehas corporate, as a chemist, nasa production. Tapos, yung huli kong naging work, yung na-involve ako sa sales and marketing. Although, wala akong MBA degree, napakarami ko namang crash course sa marketing, sa management na kaya medyo familiar talaga ako. Kaya nung napasok ako sa mundo, sa industriya natin, medyo iba yung naging approach ko sa pagpasok dito. Nagsimula ako as llamador din. Nagkasa ako nung kauna-unahan noong 2005 at ang isang malaking utang na loob ko ang nagbigay sa akin ng daan para makapasok ako dito sa mundong ito, si Boss Eric. Siya talaga yung nag-open sa akin ng opportunity. Noong 2005, siya yung operator ng Santa Monica Cockpit at ako yung kanyang llamador. At swerte, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon yung makasama yung isang legend na llamador. But sa ngayon wala na po siya, si Carming Vergara. Na siya yung nakasama ko doon. Bata ako noon, first time kong magkakasa. Tapos 2 weeks lang siya doon. Pagkatapos iniwanan na ako.
Siya, bali, si Karuming ang mentor nyo talaga lumalabas. Actually, ang mentor, kung sasabing mentor, hindi naman... sa pagkasalan po. Sa pagkakasa, talagang nung bata, napapanood ko si Karuming nung nagpupunta kami sa arena ng Pasay, Opo. nung hinawakan niya yung nung time na nandun siya sa Santa Ana. Sa racing. At talagang pag napanood mo si Karuming, hindi ka makakatanggi pagka pinapago ka. Ang hindi ko makalimutan niya, pag nagkakasa, yung hindi ka puta, pinahihina mo ang sabong. Ilonggo Ilonggo si Karuming Nakakatuwa siya. Hindi ka makakatanggi sa kanya. Talagang isa siya sa iniidolo sa pagkakasa. Tapos, ngayon, may mga naglutangan na, marami na magkakasa. Yung kasador nga ngayon, hindi na talaga mga kasador Callboy na lang Bakit ba? di ba? Ngayon, sino sa meron? Sa meron. Sino naman sa wala? Sino may gusto sa wala? Ganun na ngayon Mas gusto Pagkaiba mo, na. Boss Lowell, yung nung araw no? Iba ang approach kasi nung araw sa pagkakasa kaysa sa ngayon. Kasi noon, Llamado, Dihado, yung Dihado kulang sa parada. So magkakasa ka nung kulang sa parada. At ngayon, yung approach mo, iba Kailangan may lambing may lambing, tapos kailangan proteksyonan mo yung pinapapago mo. Like, halimbawa, malaki ang diferensya ng parada. Ang diferensya nito, 50. Sasabihin nung mamamago, pilipit ang laban. Larga na yan, 50 ako. Ako hindi. Pagka ganun, boss, dihado to. Boss, tama na, 5,000 ka lang. 5,000, isahod mo na lang yung iba. Kukuha ka na lang, instead of isang 50,000, kukuha ka na lang ng 10 tigli 5,000. Ikakalat mo. Noon, ang paguhan, dati nga, meron pa 5,500 1,000. Magkaiba na ngayon, medyo lumaki na. Tapos, pagka naman maganda, yung tingin mo, may chance na makapasa sa exam yung estudyante, pwede mong ibigay sa kanya. Ibig sabihin, nung time na nagpapapago ka, yung loyalty mo, nilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ng mamamago. Kumbaga, pinapapago kita, pero sa tingin ko, parang ako yung pumapago. Kasi kung pilipit ba, papapaguhin kita ng malaki? Hindi. Ngayon, iba na. Ngayon, parang more on negosyo. Masyadong commercialized na. Kasi nauso ngayon, yung sa paguhan, pag pumago ka ngayon, may kaltas na. Sa iba, sa amin, ganun din ang practice. May kaltas na yung pago. Ang pago may plasada na rin. May plasada na. Kaya pumago ka sa meron, kaya pumago ka sa wala. Explain natin sa kanila, Boss Lowell, kung paano yun. Para in detail. Para maintindihan. Halimbawa nagkaroon ng parada. May parada tong isa na nasa meron. 50. Yung isa nasa wala, 10,000. Kasi 0-0 na ngayon Minsan may time, yung 50, dadagdagan mo pa yung parada. Gawin nating 100 to, 200, magpapapago ka sa labas. Lahat ng pumagong yun, may kaltas yun na 10%. Yung kakulangan naman, papapago mo rito sa wala, lahat ng pumago na yun, may kaltas din yun na 10%. Kaya maganda ngayon ang kinikita ng nasa gitna. Pag gano'n, may tinatawag sila dyan po na hanap buhay pagkasador, di ba? Ano ba ibig sabihin ng hanap buhay? Diskasa. Diskasa. Yung diskasa naman, nangyayari yun para mabalansi mo yung ang diskasa kasi depende kung magkano yung ilalagay mong diskasa. Pwede mong ipabor sa Dihado, pwede mong ipabor sa Llamado. But as a rule, at yun din ang turo ni Boss Eric yung sa amin na, hati lang. Kasi may time naging boss ko si Eric sa San Juan Coliseum, listador ako, siya yung igitna mo yung kwenta, yung kalahati, para kahit sino ang magwagi, sure na may kita. Sure, nasa kalahati. Huwag mo itodo doon sa kabila. Huwag mo rin itodo. As a rule, yun ang dapat na i-balance mo yung hanap buhay na tinatawag. Yun yung sinasabing hanap buhay. Explain pa natin, Boss Lowell. The Boss Regan. Yan. Ito kasi yung Llamador talaga ngayon. For example, yan, may katulad ng example ni Boss Lowell, may pumarada 50. May isa, 10,000 naman ang parada. Paano mo, kailangan ng hanap buhay may plasada no? Kailangan kunyari 55 at saka 11. Sa amin wala 0-0 na example ganun, yung lumang style ng parada. 55 tsaka 11. Magkano hanap buhay nun? Lalagay sa Dihado. Pwede mong isagad ng 4,000. Pero ano na yun, pabor na yun sa Dihado. Depende sa Llamador. Pag sinabi usually lang yan,
2,000. Oh, pag sinabi ni Boss Lowell na sundin natin yung hating-hati sa gitna. 2,000 lang. 2,000. Pero kung may mga nakita ko sa ibang arena, lalo na sa probinsya, ine-eksakto nila. Halimbawa, 11.55. 2.5 talaga. 1.5 lang kasi may 1,000 ka na na 11. May 1,000 ka na. Dadagdagan mo 1.5 para 2.5. Kaya kahit sinong manalo, 2.5 ang makukuha mong plasada. Ine-eksakto nila. Kami naman, nung time namin, 0-0 kami. It's either 2,000. Mahirap magkwenta ng 500. Sino 0-0? Si Boss Reagan at saka si Boss Lowell, nung nagsisimula po ako sa sport natin, kayo ang isa sa dalawa sa mga hinahangaan ko talaga. Dahil nung time na nagpupunta ako sa Santa Monica dati sa kaibiga, kayo nakikita ako nun eh. Tapos sabi ko, grabe tong mga tao na to. Sabi ko, paano na ginagawa yung ganun? Ang laki-laki ng diferensya ng parada nung meron sa wala. Ilang tao lang ang papapaguhin, tapos larga na agad. Nakakasa. Ang bilis. Paano ginagawa yung ganun, Boss Reagan? Ano sikreto sa ganun? Maraming nanonood ng magagaling na lyamador eh. Okay lang yun. Yung pagkakasa kasi, para sa akin yung pagkakasa, sabi nga ni boss, pag hindi ka lalaban, hindi ka sisikat. Hindi ka gagaling. Hindi ka gagaling. Pero sa pagkakasa din po talaga, number 1 talaga is pagtingin ng manok. Yung may-ari ng manok, doon mo iwiwi yung pagkakasa eh. Kasi merong manok na hindi maganda, maraming po. Meron namang manok na konti maganda. Lalo sa sistema ngayon na yung sa akin ngayon na napapractice namin, kung hanggat kaya ko, kung hanggat may papago, kahit umabot ng, sabihin na natin umabot ng milyon. Pero alam ko naman na, talagang may papago dito. Pero minsan dumarating din yung boss, napalaban tayo dyan. Madalas yun. Sa kanya yung atras ko, napapalaban kaming gayon. Pag ganun ba, hindi nyo na binebuelta yung pago? Or nagda-damage control din kayo? Nagda-damage control. Yun nga yung sistemang pinatutupad ko sa lyamador. Kasi, pag tiningnan mo lahat ng lyamador, walang sabit. Lahat yan, sabit yan. Nung araw na yun, kumita ng 100,000. Ang talo, 300,000. Yun ang problema. Lahat. Maski yung pinakamagagaling nung araw, yung nabubuhay ba yung si Abu. Wala nang gagaling kay Abu sa pagpapapago. Maski magkano diferensya. Bakit niya nakakasa? Nilalabanan niya laban sa kanya Si Butchoy, nung araw din na magaling magkasa, nilalabanan kami. Naranasan namin yun na talagang malalabang ka At yun yung hirap ng hanap buhay, yung trabaho ng pagkakasa. Kasi in the first 2 hours, nananalo ka. Ang haba ng... Sa haba. After a few hours, negative ka na. Mabilis yun Mabilis lang. Ibig sabihin, yung kita mo, hindi mo mapoforesight kung positive ka o negative ka. Kasi, minsan, okay ka, tumatakbo, first 30, 40 fights. Nung bandang dulo, may pumarada na hindi mo matanggihan. Mapapapago ka. Hindi mo nabaliktad. Nung araw, mas madaling bumaliktad kasi may sigawan. Pero ngayon sa machine, medyo lugi. Kaya kami minsan, hindi namin nababaliktad lahat kasi kalahati na lang. Kunyari, andun kayo sa dehado nalagay. Siyempre, kaya nga lalabanan nyo yung pago Tapos nun, ang buwelta nyo, sa llamado. Lugi ka na, kahit saan. Wala nang tatamaan. Kasi, kaya nga nalyamado yun. Ibig sabihin, yun ang gusto ng mga tao So, bababa na yung payout ngayon sa machine. Tapos, dadagdagan nyo pa ng buwelta nyo, lalong lalalim. Ganun ba ho nagiging problema? Ganun na ngayon. Pero kasi kami, sa akin kasi ito yung for so long na nandyan ako sa gitna at naobserbahan ko to. Gumawa ako ng system na yung nagkakasa ay hindi siya matatalo. Alam mo ba doon sa amin sa Santa Monica, ang kasador doon, kung kasama ako magkakasa, 11 kami. Dami. 10 ang lyamador kasama, 10 ang nagkakasa doon. Ngayon may sistema kami na lahat ng pago collective kami, hindi kasama sarili mo, hindi kami ganoon, collective. As a whole, as a group. Halimbawa, kung poporsyento kami nung araw na yun ng 250,000,
dapat yung may tinatawag kaming, eto, in-introduce ko rin to, negative pago. Meron kaming tinatawag na negative pago. Halimbawa, kinasa mo to, may bit-bit ka dyan, may pago kang 20. Ibabato mo sa kaha yun. Pago yung OP. Ang tawag namin OP, yung operator. Kami yun. As a whole, yung grupo. May pago kaming 20. Nasa sa amin na ako, hindi, maganda sa laban. Pwedeng labanan. Baliktarin natin yung kalahati. Hindi, minsan naman, hindi, ang ganda ng labanan. Baliktarin mo. Sosobrahan namin. 30 yung ibabaliktad. Dinidiskartehan namin na at the end of the day, yung OP, hindi pwedeng mas lalaki yung negative pago namin sa kinita. Kaya, pagkatapos ng isang linggo, yung iniipon namin yun, on an average, pumaplasada kami 1M sa isang linggo. Negative tayo dapat ang negative pago, hindi lumagpas ng 30%. Negative 300. Tayo ng 300. May 700 na pagpapartihan. At yan practice talaga, kumikita yung mga llamador. Pero bihira yung gumagawa niyan kasi ang llamador, halos lahat ng sabungan niyan, laban. Hindi ko lang alam sa Manila rin kung parang may nabalitaan ako na on a monthly basis ba sila? May ganun ba? O porsyento rin sa plasada? Iba-iba. Depende ho sa event May iba on a daily basis. May iba on a per event basis. Depende ho sa Pero yung ang malalakas talaga na kasahan, wala sa Manila Nandiyan yan, pagka dumayo ka ng Cebu, Davao, Matina, dyan sa Pangasinan, sila, yung mga llamador dyan na magagaling. Napakaraming magaling na llamador. Ang tanong lang. Ang magaling na llamador ngayon, boss, Sino? Yung nasa kanila. Para sa akin ngayon, Si Joang. Si Joang. Nakasangga ko yan sa Nagsangga kami yan sa paghahanap buhay sa San Rafael. Doon kami nagsimula. Bulacan. Doon kami nagsimulang maging magkaibigan niya. Kaila Mayor Goto. Si Joang, parang mga magkakasabayan kami niyan ganun ba? Kasi nung hindi naman sa edad, boss, Hindi naman sa edad. Sino ba matanda sa amin? Kasi ako, 30 na ako Matanda ka ng boss, mga isang taon. Hindi, parang kami yung... Kabatch mo nga pala si Boss Eric, kaya 30 ka lang. Mas may edad si Boss Eric. 32 si Boss Eric, ikaw 30. Pero, lahatin mo na, ang mga llamador, yung mga bago, talagang si Boss Eric talaga yung idol, siya yung nag-set ng standard. Napansin mo ba pag nagkakasa si Boss Eric, seryoso 'yan. Oo. Medyo talagang siya, pag pinapago ka niya, hindi kanya makakatanggi. Seryoso, pero may lambing. Very magalang. Magalang. Iba-iba Boss Regan. Maganda yung pag-deliver maayos yung dehado niya. to. Ganun, di ba? Ganun siya. Maayos yung dehado to. Magkaiba yung personality ni Butchoy. Nung nabubuhay si Butchoy sa pagkakasa, dadaanin ka naman sa patawa, di ba? At saka kung hihiyain para po, hindi naman. Iba yung personality nung... Ang style ni Butchoy, kekengkuin ka di ba? Gagawin. Ito, hindi bagay sa'yo 50. 100 ka na. Hindi bagay sa'yo 50. Di ba ganun na Pero yun ang gusto-gusto ng mga pinapapago, yung binibuild up mo sila. Isa ba yun sa mga sikreto? Isa yun sa sikreto na iaano mo sila. Ibuboost mo yung ego nila. Ego ng mga mama mo. Sige, kwento mo sa amin, Boss Ruel. Hindi kasi by human nature, tayong tao, ay meron talaga tayong tinatawag na self-preservation, yung sarili natin, maiano natin, yung survival mode na lagi tayong... Kaya minsan, pagka ikaw, nagkakasa, binuboost up ka niya, inaano yung ego mo, tapos yung negosyo mo, sinasabi niya, pinopromote ka niya, most likely hindi ka tatanggi sa papago. Lalo na to, ultimo boss namin, pinapapago. Alam mo, may kwento ako dito kay Boss Regan Bata pa ako noon, nasa, I think, maybe mga 15 or 12 years ago, punta ako sa Santa Monica. Hindi ako kilala kasi palagi nasa taas lang ako, nandun ako sa taas. Akalain mo, sa sobrang tulis si Boss Regan, Boss Miguel, Nakita ka? baka pwede tayo dito. Paano ko tatanggi dito? Hindi ko kilala to pero alam yung pangalan ko. Hindi, may nagtituro sa'yo. Tinuturo ni boss yun Paano sistema nung pag-ganun? Paano nyo na nakikilala kung sino mga pwedeng pumago? Importante yun yung tinuturo kasi, niya. Alam mo, yung ang tao, yung pangalan nila,
Importante sa kanila yon. Kaya pag nagpapapago ka, pag nasasabi mo yung pangalan niya, mas ano sila na, kilala ko Mahirap tumanggi di ba? Ikaw, bakit nagtaka ka? Bakit ka nasabi? May nagtimbre. Saka nandun ako sa taas. May nagsabi na... Wala naman ako ipapago, pero hindi ako nakatangi kay Boss Rig. Ano yan, boss? Sige, pagod. Mga namana ko lang din or nakita ko kay Boss Lowell, kay Boss Butchoy, Boss Eric, Ganun kay Abu. Kailangan may personal touch dun sa puntos. Lagi may personal Mga touch. kopya-kopya. Kopyahin mo yung maganda. Kahit hindi nyo kilala by name, pero pag dumating sa sabungan, magtatanong na, sino ba yan? Ganun bang sikreto? Isa sa sikreto yun. Kailangan kilalanin. Ako, itong mga llamador, may utos ako dyan na, pag hindi kayo nagkakasa, umikot kayo dun sa taas. Puntahan nyo yung mga namamago, makipagkwentuhan kayo, magbigyan nyo ng pagkain, alak o tubig o kung ano. Ibig sabihin, you develop rapport para pag susunod na magkakasaka, ay hindi siya makakatanggi. Kasi, halimbawa, nagkasaka, semi-budol yun na lang. Hindi, totoo yun Halimbawa, nagkasaka, di ba? Yes, Boss Miguel, pago kang 20. Ikaw, bawal magmura, no? Anak ng teteng, sino to? Ba't pinapapago ko? Hindi ko naman. Pero yung prior to that, nagkaroon ka ng communication sa kanya, nakapagkwentuhan ka ng konti. Pag-akyat mo ngayon, Boss Miguel, pwede kang 20. Ganun Ganun simula. Ganun yung personal. Kailangan magkaroon ka ng connection. Experience ko kay Reagan Connection, dapat connection. Napakagaling nito. Sabi ko, ibang klase to. Hindi naman, wala may kilala sa akin sa sapungan Wala naman, andun ako sa pinakataas. Bago lang ako nagsasabong noon. Sabi ko, paano ako nakilala nito? Ngayon, sa Siguro galing... pwede ka sa PNP, Boss Reagan, o sa NBI, magaling ka mag-imbestiga. Hindi, may mga kasi, ang mga tipster dyan, yung mga House Cristo, yung mga, pagka may dumating na medyo personality, sinasabi nila, boss, andyan si ganito. Pwede pa pabuhin yan, boss. Tinitip nila yan Magaling kayo sumagap ng information. Isa yan sa mga sikreto ng Boss Lowell at ng Boss Reagan. Yung pagkuha ng impormasyon from other people para mas mapadali ang trabaho niyo. Tama po ba yun? Isa yon. Isang factor yon na makakatulong sa pag-deliberate ng trabaho. Kasi pag wala yung puntos, pag di natin kilala ang puntos, paano nga naman natin hihinga ng pabor? Diba? So, yan sa mga llamador natin dyan na mga nakikinig, sinasabi na ng mga idol ko yung mga sikreto nila sa trabaho. Mas magagaling na yung llamador ngayon. Madami na magaling ngayon. Bakit mo nasabi yung Boss Lowell? Hindi naman kasi nga ang pagpapapago ngayon magkaiba na nga kasi. Ang llamador ngayon, kaya ako nasasabing magaling kasi nga hindi na katulad ng araw na alam mo ba nung araw bago ka maging llamador, it takes time. Hindi ka basta-basta makakasampa ng ruweda nang wala kang pinanggalingang background. I-develop mo muna yung sarili mo bago ka makasampa ng ruweda. Ngayon, ang dali lang Kasi dito papago ka sa meron, papago ka sa wala. Magkaiba ang pagpapapago. Would you say yung panahon ngayon nagiging mechanical na lang? Parang more on ganun. Parang ano na lang, yung routine. Hindi na katulad ng araw na talagang may art. Kasi pag pinanood mo yung pagpapapago, lalo si Butchoy, matutuwa ka kay Butchoy. Ang galing talaga. Kikwentuhan niya. Ikukwento. Bago ka papaguhin, ikukwento. Ngayon, hindi na uso ganun. Miguel, 20 ka ganun. May isa pa ako nakikita ngayon. Sino? Kasi lang nakikita ko ngayon si Joang lang, pasintabi dun sa mga hindi ko naman nakikita. Pero ngayon sa nakikita ko si Joang palang ang natitira, boss. Kumbaga, parang old school Oo, pero kasi part pa siya ng siya yung may dala ngayon part pa ng quorum. old school Old school. Ako kasi without yung mga llamador nyo sa Manila Arena, hindi ko rin sila mga kilala. Pero nakita ko nung in-observe, sabi ko, Regan, magagaling na tong mga llamador din. Kasi ako, alimbawa, pumunta ako ng isang sabungan. In-observe mo kaagad yun? In-observe ko yun. In-observe ko yung llamador. Ako naman, ang isang medyo talent ko, kahit saan sabungan ako pumunta, pag umakyat ang manok, hinipo ng may-ari, yung kilos ng may-ari, alam ko dyan kung sino ang llamado at sino dihado at kung ano magiging logro. Yun yung isang talent ko na masasabi ko na kahit saan ako pumunta sa bungan,
Once umakyat yung manok, Alam mo na to. tansya ko yan kung Jisan tapos, to, Jisan. pagka nagpapapago na yung lemador, unang papago pa lang, tansyado ko na kung anong skill level nito. Bulok. Ito magaling. alam na. Pero napakaraming magaling na lemador. Marami na. At saka, without bias sa kanila, mahirap magsalita, baka magalit yung mga. Hindi naman, dito naman sa podcast natin all opinions are welcome. Lahat naman dito constructive. Wala naman dito yung para ibaba ang mga tao. Dito naman, para matuto mga audience natin, matuto yung mga nag-a-aspire. Actually, yung pagkakasa ngayon, kami, yung sarili namin tao, dinidevelop. Ang dami naming kasador na kami na lang nagturo. I'm sure. Yung kasador namin sa Santa Monica, yung iba doon, 6 doon ay nandoon sa Cavite. Nagkakasa sa amin, nagkakasa sa Cavite. Tapos yung 3 naman, kasador sa Santa Monica, kasador sa Bigte. Tapos yung mga listador namin, unti-unti naming tinitrain na magkasador, maging lemador, magkasa sila, matuto. So, yun nga, yung trabaho, kasi ang pagkakasa naman, medyo kung ikukumpara mo sa trabaho sa labas, in terms of kita, Financially, mas rewarding. malayo. Pero tandaan mo, yung pagkakasa, matagal ko na sinasabi ito, no? Isa lang ang kalaban mo dyan. At Sarili. yan, Sarili. Yun ang totoo. At 90%, ito, totoo to 90% ng kasador, talagang, May utang. sorry to say, hindi naman. Pwede bang tumaas ang kamay? Ito, aminado Aminado talaga si Regan. Ako, sumasakit ulo ko dyan. Kung baga sa school, sabi ko nga, yung mga bagong mga empleyado namin, kung pagdating sa paikutan, wag nyo na akong paikutan. Pag sabit ka, sabihin mo na. Kasi kung mayroon ditong first honor, sa damakbak na medalya ko. Marami na akong medal. Grabe yan. Hanggang ngayon ba, boss? Ang tagal mo nang nagkakasama. medyo, nag-improve ka na. Medyo nagsiship na. Kasi ang situation ngayon namin ni Regan, ito, napakaganda rin na nangyari sa amin. Starting nung 2022 ba? Nung parang nagsama na kayo. Nung 2022, binuksan yung Santa Monica ulit, coming from pandemic. Si Regan, wala ako noon kasi na may iba ako naging trabaho. So si Regan tumawag sa akin na, boss, sama ka rito. Ano na tayo rito? Yun yung time na from being lemador, isinama ko na siya as operator. Yun. So balik Yun. kami, naging 2 na kaming operator ng Santa Monica. At the same time, kasador kami. Lalo na siya. Ako kasi, hindi na ako masyadong nagkakasal. Laos na ako. Hindi mangyayari yun, Hindi, boss. wala. Malayo sa katotohanan. Kumbaga, yung time lang talaga niya. Medyo swerte ako na nag-walk out ako. Ibig sabihin, hindi naman nag-walk out. Nag-ano ka lang? Bumaba ako sa pagkakasa, sa peak. Nag-retire ka. Oo, Parang kasi- Michael Jordan. Nag-retire. Nung nag-retire at ako his sa... peak, diba? Hindi naman retire talaga. Yung medyo talagang hindi na ako masyadong nagkakasa. Peak ko pa. Talagang kalakasan ko pa magkasa. Kaya swerte kasi sad to say kumbaga sa buhay, aasenso ka, sisikat ka, parang artista, pero darating yung time na bababa ka. Yes. So, wag mo hintayin yung time na malaos ka. Oo. Di ba nangyayari yun? Napakarami sa buhay. Talagang ganun ang buhay. Lalo na sa mga atleta. Diba? Athletes, di ba? Yung mga performer, Pinilit ng pinilit na... Marami. Kaya mas maganda if you can walk off na nandoon ka pa sa... While you're on top. While you're on top. Napakaganda. Ako, swerte, nagkaroon ako ng chance na gano'n. Ikaw, boss, ang ginawa mo iba you took a backseat from pagkakasa na nasa taas ka. Pero, pagpasok mo sa sport natin, mas tumaas ka pa. Kasi, mas mataas ang operator sa... Natutunan ko yan kay Boss Eric. Lahat dahil kay Boss Eric. Kwento mo sa amin yung aspeto na yan, boss. Hindi, kasi ako talaga, nag-start ako as lemador, no? Lemador ako ng Santa Monica nung nagbukas siya ng exactly December 8, 2005. Isa ako sa minor na lemador. Hindi ako major. Ang major si Karuming Bergada. So ako yung sidekick niya lang, no? So from 2005 to 2007, kasador ako. Kaso, alam mo naman, yung opportunity,
biglang 2007, nagkaroon ako ng opportunity na invite ako dun sa Kaibiga. Sa Kaibiga, biro mo, ang binigay sa akin chance doon, operator. 50-50. Yun ang ibig sabihin ng operator. Para sa kaalaman ng audience natin, operator means may share sa kinikita ng arena. Yung operator, ikaw yung nagpapatakbo. Yes, So okay. nasa sayo, ikaw hindi llamador, mas mataas ang operator. Ang llamador kasi is empleyado ng ng operator. Ang operator is the one running the show. Running the show. Siya yung pinaka main man, kumbaga. Siya nagbabayad ng upa, ng sweldo, ng kuryente. Yan ang trabaho Lahat ng ng operator. overhead ng operator. Ano ang kaibahan ng operator at pit manager? Yung operator kasi, siya yung may kontrata sa sabungan. Siya yung Okay. nagpapatakbo. Then, usually, the operator, kung busy siya, lalo na kung may iba siyang business, kumukuha sila ng tinatawag na pit manager. Yung pit manager, siya naman yung namamahala ng mga daily operation ng okay. sabungan, no? Yung wages, yung pagpapatakbo, lahat nasa kanya. Pagkuha ng promoter. Oo, pero may pagkakataon minsan, yung operator, minsan siya rin yung pit manager. Kung nandoon siya, ako, ganun na nangyari sa akin nung nasa Kaibiga ako, operator ako, ako pit manager, ako rin ang llamador. Lahat nasa akin. Nakasali ako sa contest nun sa Kaibigan noong 2012. 6 laban ni Boss George Bueno. Oo. Yung Kalakasan six pa yun. ni George Six. Bueno noon. 6 na alala ko. Andun ka nun, Boss Loel. Kaya... Matagal na pala tayo magkakilala. pero hindi na tayo nag-uusap. Kaya nga actually, pag nanonood ako na, I'm just wondering kung ano kaya personality ni Migs. Pero kasi ako fan mo ako eh. Totoo yan hindi, totoo yan na nanonood ako nito. Kukunti lang. Parang ikaw ang kauna-unahang tao nagsabi pala sa akin. Hindi, talagang mataas yung ano ko sa'yo. Dahil Salamat po. tinitingnan ko yung podcast, without prejudice dun sa mga I'm sure magagaling lahat yan. Pero ibig ko sabihin, ako nakaka-connect ako sa'yo. Kasi pag nanonood ako, nakikita ko yung sense mo, yung paano ka nagko-connect dun sa ini-interview mo, yung lalim mo, no? Kaya nga, sabi ko sa'yo, yung in-interview mo si yung Nene Abello. number 1 breeder, si Nene Abello. Pucha, sabi ko, hindi ka na nagsalita ng Tagalog, ha? Kasi hindi ako nakatulog nung boss na isang gabi. Kasi Dumudugo yung ilong. basa ako ng basa ng dictionary, boss eh. Ay, totoo. Alam mo, kaya tayo ganyan dahil ang respeto ko rin naman sa inyo ay bilang llamador, kasador, pit manager at ngayon operator. Operator. Kaya naman inimbitahan po namin kayo dito eh. Kasi gusto namin matuto sa inyo. Kami Yan ang goal swerte namin. kami ni Rega na mapunta sa ganitong estado yung paghahanap buhay namin na talagang operator na kami na yung nagpapatakbo ng sabungan. Kasi sa totoo lang, yung pagiging llamador, although malaki yung kinikita, kaya lang, yun nga sabi ko, hindi ka stable, hindi mo mapipredict. Ano po siya, no? High risk. High risk, very high risk. Kasi nga, ang kalaban mo nga, sarili mo eh. And most of the time, talagang matitempt ka nung nandun ka sa Rueda, hindi pwedeng, pag llamador ka, Isipin mo, boss, walang llamador na hindi fight 1 hanggang 100 fights. last fight, nandun ka eh. Paano tiisin yung ganun, boss? Boss Regan, ikaw, bilang isa sa sinasabi mong first honor ng sabit. Kung Paano mo titiisin, so, Ako, alam ko na kung paano to. Kumbaga- Hindi, sasabihin ko sa iyo kung paano niya titiisin. Ha? Halimbawa, may sultada ngayon, 100, ganito. Pusasan mo na, boss. Hindi. Pusasan mo na. Paano niya titiisin? Sasabihin ko, Regan, huwag ka na magkasa. huwag ka pumasok. Huwag ka, kasi yun pag talaga eh, no? pagka nandun siya, imposibleng hindi siya magsusugal. May pagka-scientist pa naman, no? Pag nakita ng magandang manok, magandang ganon. score, talagang, no? Hindi, kami, Hirap dihadista kami. No, lagi kami sa 80 to dihada. 90% dihadista kami. Pag dehadista naman kayo, boss, kailan ka tataya dun sa Ako, the only time na kursunada? tumataya ako sa Llamado, pagka parehas ang logrohan. Okay. Halimbawa, ang odds parehas. Pero pag bumaba na yan ng G's, nung may sigawan, G's, Sahod na. 8-6, hindi, kung talagang kursunada kong Llamado, hindi na lang ako
Panonoorin ko na lang siya. Pag Kasi nga, nalaliman ka na, boss. Oo, hindi na ako Nalaliman ka sa logo. kasi kinukwenta ko yung cost of money, yung value ng money na kasi pagka limadista ka, 3 liyamado, 1 dihado lang, halos lamang ka lang ng konti. Pagka 2 liyamado, 1 dihado, talo ka pa ng dihadista. Yun ang totoo. So kayo, boss, ang inaabangan nyo sa arena, yung mga magagandang dihado. Ganun ba? Or Hindi naman or wala na kayo naman tinitignan? kasi pag kasador ka, most of the time ang kinakasa mo yung dihado eh. Dihado. So, yes. ang limador, pagka pumapabor ka sa liamado, ang tingin sa ng pangit mga ang tao, sabong. mandurugas ka. Pangit Pangit 'yon yung ikaw. Alba, 'di ba? Nagpapago ko, ito dihado, pinapago. Tapos makikita ka ng mga pinapago sa kabila, ang laki sa ng liamado. Sabi, sira ulo pala to. Pinapago kami ng pinapago. Yung pala Masisira sa kayo sa mga kaya, puntos no? ewan ko, pero it's a choice. Ibig sabihin, hindi naman lahat ganon. Wala kang magagawa kung talagang by nature, liamadista siya. Without prejudice nga, sabi ko, dun sa trabaho, kung talagang ano. Pero, mas maganda sana kung nagpapapago ka, by nature, dapat mas dihadista ka. Maski si Boss Eric, dihadista yun. Si Yes, Butchoy, dihadista rin lalo yun. Yeah. Lahat ng magagaling na liamador, halos dihadista. Sa pagiging liamador, parang kinakampihan nyo na rin talaga. Oo, kasi nga parang ang treatment mo, yung pinapapago mo, sarili mo Ikaw ba katulad nga yung sinasabi ko, pagka pilipit yung laban, pinapapago mo, ikaw ba yung sarili mo, papapaguhin mo na lahat ng diferensya ibibigay mo? Di ba hindi? Boss, konti lang, boss. Pilipit, ganun. Pero yung mga mapagsamalintala, meron talaga rin eh. Sorry to say Kasi uso sa liamador ito, minsan kasi ganito. Yung sa may liamador, hindi nabibigyan ng proper na porsyento. Ako I'll be direct, no? Sa probinsya ang usong porsyento, 10%. Swerte ka na maka 20% ng buong plasada. ng plasada. Alam mo ba yung 10%, pinapatay mo yung sarili mo, binabaon mo lang yan. Kaya yung liamador, matututo yan, gumawa ng negosyo. Halimbawa, parada nito, 5,000. Ito, 50,000, di ba? Pero alam niyang malalyamado tong 5,000, dadagdagan niya pa yung parada niyang tapos kakainin niya yung pago. Kukunin niya, tapos lalabanan niya o kaya pwede isahod mo sa nung araw na may sigawan, pwede niyang inegosyo kasi nga yung porsyento hindi sapat. Ngayon dito ako iniikot ko kasi inaalam ko yan Sa Manila Arena 35, di ba? Sa yung Taytay mga 40 yata, 40%. Yung Del Monte, hindi ko lang alam, 35. Yung mga, halos yung malalaking arena pala, ay nandoon yung percentage, nasa 30, hindi mo pero sa probinsya, kawawa yung mga liamador. 10%. Minsan nga, 15%, dalawa pa sila maghahati. Kami, alam mo kung magkano? Sabihin ba natin? Pero kami ako talaga pagka, ang hinihingi ko, 50. Bakit 50? Yun yung value namin Yun yung value. Tsaka natutunan ko rin yan kila Boss Eric. May time, sila Boss Eric yung sa Pasay, 60% sa plasada. Tatlo sila, si Butchoy, si Boss Eric, tapos yung medyo may edad, nakalimutan ko yung isa na 60%. Ang galing nga, ang galing. Pero napapalaki naman kasi nila yung plastic. Sila nag-iimbita ng puntos. More than that yung kasi kami, kahit 50% yung hinihingi namin, tinutumbasan naman. May kasamang sobra yung naibabalik namin. May mga bonus points na kasama diba? So bilang mga operator, hindi lang naman pagkakasang alam ninyo. Diba? Siyempre, nag-ooperate na kayo ng arena. So, maraming intricacies ang pag-operate ng arena. Maraming problema. Araw-araw. Maraming problema. Yung arena, marami na akala nila, ganun lang ang pagpapatakbo na may pera, magsiset up na sa after a few months, lugi yung pera. Abay, mas mahirap kung sa corporate, ako tingin ko, mas madaling patakbuhin yung corporate kasi may set of rules. Nakakahon. Dito wala. Iba. Every day, merong problema na panibago. Masyadong dynamic.
paiba-iba. Na hindi mo pa nararanasan. Oo, may lulutang na diba? problema. Ganun eh. Kwento nyo sa amin yung mga experiences mo, boss. As Ako an talaga operator. sa operation, ako ang mas in charge ako sa management. Si Rega naman, doon sa partnership namin, siya yung sa pagkakasa. Siya yung nag-aano doon sa mga ng synthesis doon. Pero sa operation, yung day-to-day operation, ako talaga yung nakabantay. Ako yung nagse-set ng rules. Ang number one talaga, which is, sinasabi ko rin nung nag-farm kami, yung tao talaga. Dapat, yung tao, sumusunod. Meron silang tinitingnan, alam nila kung saan sila papunta at kung sino yung nagli-lead. Yes. Meron silang tinitingnan. Kailangan may figurehead. May figure. Diba na... Ako ang tao, halimbawa sa opisina ko, pag tawagin mo tawagin mo yan. Pag bumaba yung tao, nakagano na. Alam nila, pagagalitan ko sila. Totoo yun. Kasi dapat i-balance mo yung sarili mo na may time, kailangan maghigpit ka. May time, kailangan maluwag ka. So, flexible. Hindi pwedeng puro higpit. Hindi rin naman masyado kang maluwag. Yun yung sistema na dapat gawin mo. Pero, kasi napakaraming nakaw dyan. Napakarami. Lahat ng department may nakaw. Ako, kumbaga hindi ako nag-MBA sa eskwelahan, pero kung sa pagpapatakbo na sa MBA ako talaga. Hindi, totoo talaga. Alam ko lahat yung iniisip mo pa lang. Alam ko na yung gagawin mo. Hindi mo ako pwedeng... Tsaka ako, yung pag ikaw tao, kinausap kita, alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Alam ko yun. Through years of experience. Experience, At saka natutunan. araw-araw na pakikitungo sa mga empleyado, sa iba't ibang uri ng tao, doon katatalas Boss Loel. Doon mahahasa yung galing mo sa being an operator. Paano niyo sinosolve yung mga common problems? Katulad kung ang number one na common problem sa operation, yung sentensya. yun ang sasabihin ko sana. Diba? Paano niyo sinosolve? Ipaliwanag mo sa atin yung paano natin inaano yung Pag sentensya. parehas kaibigan ang naglaban, parehas malaki ang parada. Tapos nun, sasabihin nung isa na na-dispabor siya. Paano ang solusyon doon? Basta ang rule, siya magpapaliwanag. Pero as a rule, kahit kaibigan, kahit mayor yan, si presidente, kung ano yung tama, yun ang ipatupad mo. Hindi mo wala kang dahil kaibigan mo, dahil influential, magiging bias ka. Kung ano yung tama. Paano yung ginagawa sa atin pag minsan kasi sentensya? boss, 'di ba? Minsan boss, yung tama is subject to the opinion ng tao eh. Yun ang problema eh. Hindi, kasi natin sinosolve pagka may yun? insidente, halimbawa, naglaban yung dalawa, di ba? Yung isang side, nandun sa meron. Oo, yung isang side, nasa wala. Kalahat. 50-50 yan eh. Ikaw na operator, nasan ka? Dapat Ikaw yung nasa gitna ka. gitna. Yun na nga. Ngayon, pag gupitna ka naman, tapos ang tingin, kahit ilang beses na ni-replay, ano pa rin hindi pa rin clear. Hindi, ganito Paano mag-decide pag ikaw na ganun? magpaliwanag. Ano yan kumbaga, kung ano man yung natutunan ko sa ngayon, galing din naman kay boss Let's say example, kung may sitwasyong dumating na nagkamero ng aberya. Yung mga pagkakataon na, lalo-lalo na ngayon, high-tech na ngayon, meron tayong mga TV na may replay. So, doon muna tayo, papasok muna tayo sa replay. So, panonoorin natin, 1, 2, 3 o hanggang 5 beses hanggang sa makita talaga natin. Kung doon pa lang makikita na natin na na-solve na yung problema, sa dami naman ng tao, mag-a-agree. Okay. Pero kung darating sa punto na yung magiging desisyon mo para bang hindi ka sigurado, doon na pumapasok yung sinasabi ni boss na walang ibang pinakamalapit dito kung hindi yung sentensyador. So, ang pag-approach naman sa sentensyador, dapat yung sentensyador mo is talagang credible din siya. O ano ba sentensya mo? Boss, Bakit? tumuka. 2 tuka ito. So kami, nararamdaman namin dahil tinuturuan din namin yung sentensyador namin Dapat pag alanganin ka, sabihin mo agad sa akin. Ngayon, boss, minsan sentensyador namin, boss, itataya ko yung buhay ko. Minsan ganun sila Dahil talagang ginagampanan nila yung trabaho niya Doon na papasok yung salita. Ito po, ang desisyon na to, hindi sa atin maliwanag to, pero itong desisyon na to, pinapanigan ko ang desisyon ng sentensyador dahil siya ang pinakamalapit sa sitwasyon. Yan yung natutunan ko na tinuro ni boss.
pag ano, no, if all else fails, tapos judgment call na lang. Yun. Judgment call. din. Medyo maging specific ako. Di ba? May diskusyon. Yung oras ng pagre-review, pagka nagreklamo yung sultador, halimbawa, boss, hindi to kayon o to kayon. Kung hindi pa naibababa yung manok, yung oras na yun, reviewin namin sa malaking screen. So, panonoorin natin lahat, no? Pero pag naibaba na yung manok, nakapag-payout na, wala na. Doon na re-reviewin sa main. Nag-declare na eh. Pero kami, nagre-review pa rin kami kung talagang talo ba siya. Kung hindi siya talo, hindi namin pagbabayaran. Pero yung oras na ni-review. Ngayon, kasi ang review, pag tiningnan mo, yun yung tama yung term mo. Ako rin, yun din ang term. May tinatawag na judgment call. Yung mga nanonood, ano yung judgment call? Pag sinabing judgment call, it's either tumuka o hindi. Judgment call. At pag sinabing judgment call, yung judge, yung tao na sinasabi niya na pinakamalapit dun sa pangyayari, kung anong desisyon niya, yun ang halimbawa, sa kanya, pinadalawan tuka niya, hindi naman tumuka, nagreklamo. Di panonoorin natin. Tinignan natin sa video, alanganin. Alanganin tuka, alanganin hindi. Tatanungin mo ngayon. Hindi ko madesisyonan kasi the only time na pwede kong baguhin yung decision ay pagka clear. Decisive. Decisive na talagang very clear na talaga pwede mong i-turn around. Pag hindi, tatawagin mo, ikaw ba, anong tingin mo? Boss, talagang tumuka, dalawa. Ipapaliwanag mo lang sa tao. Eto, senyores, ay alanganin po. Lahat tayo nanonood. Tingin natin. Yung iba, alanganin to ka, alanganin. Judgment call. Exact word, judgment call. The best yun. The best yung judgment call. Kasi ganun eh. Sa Manila Arena, ganun din po kami. Judgment call. Parehas ang ginagawa po ninyo. Re-reviewin namin. Sa harap ng tao. Pag talagang alanganin, tatawagin si sentensyador. Same rin. Hindi kami sumasablay dyan. Bihira. Referee's decision is final. Pag ganun. Diba? Ganun na. Susustain mo. Unless talaga nga nakita mo na may pagkakamali. Unless talagang pwede mong i-reverse. Yun. Pag pwede mong i-reverse, doon mo talaga babalik. Pero maraming arena, walang ganun ha. Na walang review. Kung ano yung sinabi nila. Yun ang mahirap. Marami. Lalo na sa probinsya. Hindi lalagpas ang isang araw na siguro hindi naman araw-araw na may pero every other event basta as an operator magkakaroon ng diskusyon minsan sunod-sunod, 'di ba? Operator, yan talaga ang isang problema kasi marami diyan yung iba hindi nagbabayad ng parada mga ganun eh. Pero tanda mo yung hindi nagbabayad ng parada o ayaw magbayad ng parada, pabayaan mo na yun kahit ba mawalan ka ng 100,000 di ba? One time ng parada, hindi nagbayad. Kikitain mo yun eh. Kaya mo hindi siya magbayad. Gano'n na lang. Okay pala no? Marami kaming time na gano'n. Marami nang hindi nagbayad sa amin. Marami na kaming inabuno. Pero wala kaming kaaway. Kasi, tanda mo yung customer, talagang customer yan. Kailangan ma-satisfy mo. May natatandaan po nga ako doon, kalahating milyon eh. Kalahating milyon. Hindi. Ako yun eh. Kinasa ko. Tapos, nagpaluan. Sinintay siya ng sintisyador. Yung sintisyador sa kanya ay katalo. Pero sa sigawan yung mga tao, hindi maliwanag kung tumuka. O dinireview. Nung nireview yung video, hindi makita sa video kung tumuka o hindi dahil yung angulo. Di ba? Tinanong ko yung sintisyador. Tumuka ba o hindi? Boss, alanganin ako. Ba't paano yan? Di ganon. Tabla. Di pinaliwanag ko. Boss, etong nakita natin sa screen, hindi ho maliwanag na tuka. Hindi rin maliwanag na hindi tuka. Itong pangyayari to, judgment call to. So, yung sintisyador ang may karapatan. Itong sintisyador, tinatanong ko kung sa kanya ay katalo, alanganin po siya. Kaya wala ho ako magagawa kundi tatablahin ko to. Para walang masaktan. Ito na. Yung nanalo, prominent na tao, di ba? Na dapat mananalo. Parada niya, kalahating milyon. Nagbayad kami, 250,000. Pero alam ko na yun na sisipa to. Kaya nung pababa ng gradas, inano ko na, boss, huwag ka mag-alala, ayusin yung parada ko. Dinala ko sa opisina. Boss, pasensya ka na, talagang tabla. Wala namang panalo yung hindi naman dapat kami magbayad. Pero out of respeto, kalahati, pakisama. Kalahati. Boss, sa amin naman gagaling. Payag siya. Pwedeng makatulong sa mga nanonood yun.
Pwedeng makatulong. Lagi kami, basta kami, ang technique namin, pagka nagkaroon ng, lagi, tanongin mo magkano parada. Lagi kami ganun. Sacrifice na lagi. Para alam na namin kung saan patungo yung, minsan talaga, may tao rin na ayaw niyang patalo. Minsan, tumukha ba yun? Hindi. Paglalaban niya yung gusto niya. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Talagang gumigit na to, ha. Katalo. Ayaw niyang, sabi niya, hindi katalo. Pero, hindi ni-review sa taas, ni-review namin sa main camera. Ni-review namin. Tingnan mo nga yan, kung tukayan. Ganun lang siya ng ganun. Hindi niya tinitingnan yung video. Boss, tingnan mo. 3. Tapos nung ikatlong, kasi ako, ang tingin ko sa video, sa unang 2, 3, hindi mo makikita kagad. Hindi pa clear eh. Mga 4. Ikaw ba, na-experience mo yan? Ilang ulit yan. Ika-4, ika-5 na, pagmamasdan mo talaga, yung tuka, yung bibig, yung so, nung mga 4 na diba? video na, nakita niya, tuka na, maliwanag na kasi paulit-ulit. Boss, tingnan mo yung ito. Tingnan mo, ito lang tingnan mo manok. Boss, ayan boss, tumuka. Ulitin mo. Ayan boss, tumuka. Hindi tuka yan. Hindi. Ayaw niya nang panoorin yung video. Wala tayong panalo na. 110 ang parada. 110 ang parada, hindi nagbayad. Patay. Sabi, boss, talagang talo eh. Hindi. Di ba, charge mo na lang sa akin. Ganun lang. Ganun lang talaga kasi kasama sa hanap buhay. Yan yung number 1 na dapat ginagawa ng operator. Talagang yan. Yung Kaya dyan ako interesadong itanong eh. Lahat ng arena, ang kinalalakas at kinahihina, yung gitna. Yung llamador, yung sintisador. Yes. Yan talaga ang pinagsisimulan. Kaya yan ang dapat, as an operator, yan yung ma-resolve mo sa mga tao na malaman nila na itong nagpapatakbo rito, parehas to, hindi nalalamang. Kami talaga, di baling agrabyado kami, pero yung ganun, eh. ako, porsolong na nag-ooperate ako ng magsasabi na kahit isang beses na nanlamang ako, madalas ako talaga nasa sa sakripisyong side. Kasama na sa hanap buhay yun. Ganun talaga. Yun yung isang malaking obligasyon ng operator yung sa sintensya. Pag meron naman pong mga personalities na magugulo or hindi naman dapat nasa arena, paano ginagawa ninyo? Yung mga sobrang ingay, mga... Ako, na-experience ko yun sa kaibigan. Maraming mga... marami kayong kwento yung mga grupo na... Alam mo, ang nangyayari doon, alam ba, dumating yung grupo, talagang medyo, hindi naman mga sugarol yun. Ang hanap nun, i-table ko na yun. Padala mo ng alak, padala mong pulutan. Nasasama rin ako na nakikipag-inuman. Ganun lang. Inuupuan mo? Inuupuan. Para mamaya-maya uuwi na sila. Kesa pumunta dun sa gitna, aawatin ko na, dun tayo sa kantin, kantahan tayo. Tapos, ganun. Pakikisamahan mo. Ako nung dati, kasi na-opera ako natanggalan ako ng isang kidney. Nung hindi pa ako na-opera, abay, kung mag-inom ako yung isang bote ng Black Label, kulang. Grabe ang Matyaga ka sa ganun, boss. Matyaga. Talagang, minsan, uupuan mo talaga. Minsan sa isang gabi, lalo na nung bago ako sa Santa Monica, 3 birthday yung pinupuntahan ko na nakikipag-inuman ka doon sa mga puntos. Para ka pala si congressman, Kung kinakampanya. Sino congressman? Hindi, si congressman. Para kang congressman na talagang paikot-ikot ng mesa. Uupuan mo para lang hindi gumawa ng gulo. Kasama yun. Pakikisama. Yan ang number 1 sa pakikisama talaga. Meron kayong mga incidents na nare-recall na sa tagal na natin na nasa mga iba't ibang arena na talagang hindi nyo makalimutan na... Marami. I'm sure marami kayong kwento. Diba? Marami. Ako yung mga lugar na... Ako ang hindi ko makalimutan. Yes. Yung sa Chope. Yes. Ay, Chope. Hindi. Okay na. Ganito, may hinuli kami nung gabi. Kinabukasan, nakaupo ako, mag-isa ako. Dumarating 4 o 5 tao. Dire-diretso sa akin. Ikaw ba si Lowell? Abay, linti ka, nervous ko nun. Para akong binuhusan ng tubig. Hindi ako makatayo. First time na naramdaman ko, natakot talaga ako nun. Saan nangyari yan, boss? Sa Santa Monica. May lumapit bigla? Nung gabi may hinuli kami na disparehas na laban. Di ba? Kinabukasan, nakaupo ako mag-isa. Doon sa labas, may padating na mga 5 lalaki. Ayan na, Nakaupo ako. Talagang parang ang lalaki nito na ginagan. Ikaw ba? Puta, yung talagang galit. binubuli ako na ba't anong sinasabi mo na gano'n? Okay. Puta pa. Ngayon, nung nakatayo ako, nakarecover ako. Hindi, boss.
sandali dito tayo sa opisina. Pakilala siya, Colonel siya, ako si Colonel ganito. Alam ko nang, nung nakarecover ako, alam ko nang gagawin. Sir, tinatanong ni boss, yung boss ko dito, secretary to the mayor, si ganito, tinatanong ano daw pangalan nyo para nung ginaganon ko na, hindi, wag na. Biglang nagbago yung timpla. Wag na, sabihin mo, ibalik na lang yung mga manok ko, tsaka yung, tayo naman nag-iba, pero nung, yun yung talagang isang experience ko na. Kala mo, boss, yun na. Yun na. Marami, minsan pa may hinuli ako. Yung sintesyador, babanatan. Binaba ko yung sintesyador. Binaba ko sa likod ng medyo may mali din talaga siya, mainit. Dumating, 3 mga pulis na medyo puta Nakasukbit. Nakasapin yung isa, nakaganon Nakalabas na. Babanatan yung, ewan ko, ano nangyari sa akin, ang lakas din ng loob ko, hinarangan ko yung sintesyador. Sir, hindi nyo ka-level to, huwag nyo nang patulan to. Ewan ko, na ano ko yun. Na-pacify Oo, aanuhin yung sintesyador. Nahiya rin, sige. Boss, wag niyo nang ano to, hindi na makakapasok to, sususpindin ko to. Ako na bahala, boss. Arbor ko na to. Nakabunan na isa. Ready na. Ay, nako, maraming insidente sa ng kaibigan. Medyo iba rin ang mga tao. Ibang crowd na. Maraming matapang doon sa di ba? Marami ring mabait. Maraming napakasamahan doon. Tsaka yung pasukan, madilim. Sa Santa Monica, ganun din. Di ba? So, hindi ba kayo nagkaroon ng ganung fear sa buhay niyo na baka isang araw magkatotoo na yung mga pananakot ng mga ibang tao? Sa akin, nangyari sa akin eh. Yan. Nangyari sa akin, yung Wag mo na sabihin yung pangalan. yung sintesyador ko. So, walang mali doon sa sintesyador eh. Kumbaga, kinariyo niya, 1, 2 tuka. So, di pagagantihin ngayon. Nung pagagantihin, ito yung pagagantihin, nabitawan. So, kung nabitawan, wala namang masamang nabitawan. Pinaganti ngayon. Ngayon, yung amo pala, telephone bet. Nakakulong. Na headset. Di, tinawagan ako ngayon, binigay yung cellphone. Sabi sa akin, "Oy, Regan, hindi ko pang hihinayangan ng buhay mo." Naku po. Hindi ko alam, magkakasa pa ba ako, Anong mali ko? Walang mali doon sa sintesyador ko. Kaso siya yung naka-backup. Naririnig ko. Siya yung... Ngayon, ang kwento doon sa amo, baliktad. Ni Regan, dinispabor alam mo na, binago ko yung desisyon. Binago niya o gano'n. Hindi natin alam kung ano yung sinabi. Sabi ko, patay. Nagdadrive ako pag may nakamotor sa akin para babanggain ko na eh. Kasi yung tandem, natatakot na ako eh. Pero one time, dumating yung pagkakataon, umentry ulit siya. 4 na binabae. Yung pusta niya, 220, pinilit kong ikasa. Tapos 330, pinilit ko ikasa. Yung parada niyang 330 dito, 88 lang nakasa. Natalo. Tapos ito ulit, 275 nanalo. Ngayon, may dumating na tao, yun na rin yun. Kaya lang ibang mga tao na. Binigay sa akin yung telepono. Sabi, kausapin nga ni boss. Pare, ganun na ang sabi sa akin. Okay na. Pero alam ko na yun na. Boss, sayang yung pangatlo ko. Buti hindi mo nakasa. Oo nga, boss eh. Medyo no? Hindi pa siya nagsasalita. Gusto ko nang magpaliwanag. Boss, pasensya ka. Hindi. Putang ina yung mga bata. Ay, sorry. Yung mga bata ko kasi mali-mali ng sumbong eh. Boss, may binigay ako dyan. Pasensya ka na dyan. Boss, wag na po. Hindi, kunin mo. Sabi ko sa sarili ko, thank you, Lord. Palain mo, magkakameron ka ng gano'n na wala ka namang... Okay sana kung may mali yung sintesyador ko, wala namang mali. Kaya lang talagang gano'n, kasama sa buhay. At napakarami experience. Boss Noel, ito yung mga hazards of the job, di ba? Nakasama sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Ng isang operator. Pero may mga iba pa kayong kwento ng ganyan yung marami. Ang dami niya. Makaabutin tayo ng 2 oras dito. Hindi kasya. Minsan nga, kaibigan mo pa. Na? Yung mga nagiging kaibigan mo pa, yung mga gumagawa ng ganon. May mga ganon na... Pros and cons, di ba, of being an operator. Maaring financially rewarding, di ba? Maaring nirerespeto tayo ng mga tao, pero marami ring challenges at problema na pwedeng dumating, di ba?
So, na-discuss na natin ang inyong pagiging lemador, operator. Ngayon naman, discuss natin itong pinakabago niyong venture na magkasama. Yung pagbe-breed naman. Dahil nakikita ko sa social media, Bago lang kami. napakasipag niyo sa rapes. Si Ako, Boss. bago lang ako. Kwento niyo sa amin kung bakit niyo naisipan itong Ako, bagong... yung tungkol sa pagmamanok, mula nung nag-operate ako, wala akong manok, kahit isa. Pero wala namang kumbidahan na, halimbawa, kinumbida ko, boss, salihan nyo naman ako. Lagi ako nakakasali, nagpipinance. Ngayon, nung 2024, ewan ko, paano ako nakumbinsin ni Reka? Nakumbinsin yun niya nga ako eh. na... Paano? Kasi nagkataon, random lang yun eh, no? May tinitingnan kaming lupa na uupahan sana namin. Saan pong lugar? Saan Sa pong area po? Bulacan, saan ba yun? Sa Tigbe? Tigbe. Oh, di ba? Ngayon, nung nakita namin yung lugar na yun, Malapit ka na, Bird City, yung Oh. area. nung nakita namin yung lugar, hindi namin gusto. Aba, nung oras na yun, may tinawagan to. Sabi niya, yung pinsan ko, may inaalok sa akin sa, sa Chaong. Chaong. Aba, nung Quezon. oras na yun, nung oras na yun, Tanghali. Takbo kami. Ano lang, talagang, kumbaga siguro, nakatadhana na makuha yung lupa. Tinakbo namin. Biglaan lang. Biglaan lang. Okay. Pagpunta namin doon, Friday kami nagpunta. Abay, na-inlove kagad kami doon sa lupa. Tapos yung presyong binigay, talagang, kumbaga, ibig sabihin balansyado. Ibig sabihin, hindi siya mahal. Panguha. Panguha siya. Upa o bilihan? Bilihan. Bilihan 5 na. hektar. Titulado. Titulado. Tapos ayos. ang bilis ng transaksyon eh. Sabi ko, okay na kami rito. Kaya lang, tatawad kami. Pero bago kami tumawad sa presyo, sisiguraduhin muna namin may pambayad kami. O, tawag kami kay boss. Monday. Advance muna. Boss. Ang bait ng boss talaga. Ganito. May kailangan kami. May lupa kami bibilhin. Magkano kailangan mo? Ito, medyo million, di ba? 5 hektare eh. Oh. O sige, kunin mo sa Friday. Sir, sabi ko, baka maunahan kami. Kailangan. Sir, baka pwede sa Wednesday. O sige, kunin mo. Punta kami ng Friday kami nagpunta. Bumalik kaming Wednesday. By Wednesday, nagbayaran na kami. Bayaran. Sektadi, ang dali kausap eh. Ay, oo, sobra. Isang ganun lang. Sobra. Napakabait. Si Sir talaga naging instrumental. Diba? Si Sir Taddy. So, nangapital si Sektadi para sa inyo. Oo, para tapos mabili yung sinulugan lupa. namin sa kanya yung Hinawakan hiniram muna namin. ni Sektadi yung titulo. Walang Hindi, wala. wala. Hindi niya Talagang kinuha. ano lang, usap-usap lang. Walang pirmahan. Wala. Ganyan kabait Sektadi. Wala kaming Malaking basta pera. hinulugan namin 1 year na bayaran namin sa kanya. Tapos nga noon, 2024 yung mga July o August, no? September, nagmamanok na kami. Ngayon, nakakadalawang taon na kaming 2024. Wala pang 2 years, pero grabe ang production. Natuwa ako talaga. Pinamimigay niya yung manok. Ano mga binibreed yung mga linyada? Yan. Sino nagbe-breed ho sa inyong dalawa? Ako yung Si Regan kasi, nauna naka 7 years na siya sa sa breeding. pagbibreed. Ano mga favorite bloodlines na binibreed niyo po sa farm? Kami doon sa Chaong, ang na-acquired namin doon sa, kumbaga parang mentor na din namin na, kumbaga si boss kasi talagang mitikuloso ito eh. Gusto niya inaaral lagi, inaaral, ganun siya eh. So, ang nakuha naman namin kay boss kay Robert Gaston. Si RD, Robert sila Gaston. Ibacolod. Yung aming material, lahat sa kanya galing. Sa kanya galing. Lahat. Okay. May nadagdag man- Apat na line. Opo. I-mention mo siguro, pwedeng i-mention. Yung leaper, Leaper hatch. tapos yung white kelso, tapos yung yellow-legged hats, at yung lemon, yung roundhead. Tapos Apat yung huli. muna. Yung apat. May bulik pa kayo. Yung bulik Ay, sa yung kanya bulik yun. sa akin naman. Breeding yun. Yun Wala sa kami akin. nakuhang bulik kay Robert Gaston. Gaston. 4 lang, yun lang. Tapos Okay. yung bulik naman, siya naman Sariling Hindi, pag kasi boss noon Regan. nung early bird, may farm na kami, walang manok. Yung Sa mga Bulacan, itlog may niya. manok ako. Sabi ko, boss, sige, anuin na lang natin itong Kinuha itlog namin ko. itlog. Oo. Doon pinisa. Doon na, kaya doon na nagka-bulik. Tapos yung mga bulik, nagka-material na kami. Yun na. Yun. So ngayon, talagang doon lang kami nagko-concentrate sa binigay ni Robert ni Robert Gaston. kasi kanya-kanya yung iba kaya nila ng maraming linyada. Tsaka sa pagmamanok, wala naman tama, walang mali. Ang diyan,
kung saan ang nag-work sa'yo, di ba? Maraming issue diyan. Ano ba 'yan? Yung yung battery cage o block mating, di ba? Ang daming issue. Yung marami, pero kanya-kanya eh. Oh, to each his own. Oo, Diba? Ganun hindi mo nga. pwede sabihin, ito yung tama. Kung anong kurso Tsaka na mayroon ng- magsabi ng tama at lagi may kokontra. Basta kung ano ginagawa nyo, tama yan. Ganun na lang. Pero kami, malayo pa yung ano namin sa pagmamanok. Kasi ako lalo na 2 years pa lang ako nag-ano. Pero ini-enjoy nyo eh. sobra. Yun ang importante. Sobrang Nakikita ini-enjoy. ko eh. Kahit gastos. Nag-enjoy kayo eh. Tsaka ang maganda doon sa ginagawa namin, ginagastusan namin tapos pinamimigay ni boss. Yun ang... Hindi ko Tapos alam eh. Hindi ko alam na ganun kamahal Nung eh. kinuwenta niya na, Yung huli namin pinamigay masakit rin yan. 10 babae, 2 lalaki. Pamigay. 12. Betting katao. Sabi ni Regan, boss, yung pinamigay mo, pinakamura na yun. Yung babae, 3,000. Yung lalaki, 5,000. O sabihin mo na lang, tagta 3,000. Yung isang set na pinamimigay mo, 36,000 yun. 36 na agad Betting yun. katao yung binigyan mo, 720,000 yung pinamigay mo. Grabe. Ganun ba yun? Sabi ko, hindi ko na maalam na ganun ang value nun. Dahil maliliit pa 3 months yata. Di ba? Hindi, pero... pero sobrang- 20 ka tao. 20 katao Mas binigyan marami namin. pang nauna. Marami pang nauna doon. Ngayon may bibigyan na naman ngayon kami. ang dami ulit. Siguro mga nasa 2,000 yung babae. Dapat pala ang pangalan, BLRG Charity Game Farm. Hindi, may tawag Meron kami siya eh. doon. Yung BLRG pahingian system. Pahingian. Kasi may pahulugan system. Kami yung sa amin, pahingian system. Libre lang, eh. No? Libre Hindi lang. kasi by nature talaga ako, maski sa pag nagkakasa ako, may mga moment na bigla akong maiisip, magbibigay ako ng 10,000 dito, ganun, yung ganun. So, ganun din sa pagbe-breeding ina-apply kasi di ba, nauso nga yan, di ba, yung magsiselection ka, di ba, nung mga babae. Ano ginagawa ba nung mga breeder? Pahulugan. Kinakal nila. Hindi, kinakal. Kinakal. Pinapatay nila yung ano. Ako naman, para sa akin, kung ito, hindi naman reject to eh. Pumili ka ng para sa yung gagamitin mo. Itong hindi nag-okay sa'yo, sa standard mo, hindi umuubra, ikakal mo. Sa akin naman, kung ikakal ko lang to, baka mas ma-appreciate baka ng mga magustuhan ng maliliit, ibang tao. di ba? Yung iba naman breeder, para sa kanila, kung talagang kailangan ikal, nire-respeto ko rin yung pananaw nila na ganun. Pero sa amin, parang okay yung ganun. Baka dumating din yung time na talagang, huwag mo na ilabas yan, baka pintasan pa tayo. Mapintasan tayo dyan. Pero marami kami binigyan. Hindi namin alam kung ano na mga itsura ngayon doon. So yun ang binibreed nyo, no? Yung bulik ni Boss Regan, tapos yung 4 na bloodline sa yun galing lang. Silay. Tapos ngayong Robert taon, Gaston. nagparating kami ng lemon. Galing ng material. kay Gaston. Doon din. Kay Robert Lalaki. Gaston. Robert. Okay, puro kay Robert lang. Hindi na muna namin... Nagpapabando kayo ng mga kakirels. Meron na rin. Meron. Banded na. WPC tayo. WPC kami. okay. Kay Mau. Ang ating Si magiting Mawang na ano. presidente. Si Mawang ano namin. Press Mau. Tsaka si Boss Shout Bert. out, Si Bert, oh. Shout out kay Shout Press out kay Mau. Press Mau. Kay Bert Bert Celine. ng Gap Bulacan. Oo. And Alam mo tong industriya, talagang nag-evolve na from being standpoint, iba na talaga, napakalaking industriya na. At yung respeto ng mga tao, hindi katulad nung araw pag sinabi kwenta ng tao yan. Oo. Ngayon pag Ano na minsan ngayon eh? kumakain ka, si ano yan, si ganito yan. May nakakakilala. Parang minsan na kami nga nagbablog minsan boss pa picture. naging celebrity na kayo bigla. Artista na tayo, boss. Minsan nakakaano rin eh. Pero ibang-iba na talaga. Would you say na sa pagbabago ng industriya, naging moderno na rin ang panahon, tapos naging mainstream na yung sport natin. Para naging, naging parang basketball, naging parang, di ba, parang ganun. yung mga naging celebrities na rin yung Oo, mga sikat na tao sa sport natin. Tama ba ho yan, Boss Lowell? Tama. Kaya nga itong Larga na podcast, isa to sa nag-ano. Kasi biruin mo yung mga naging guest dito, ha? Ay. Nung unang episode nyo, yung idol ko. Edwin Aranes. Edwin Aranes. Ayaw ko na nga sanang sumama eh. Oh, tapos, di ba? Oo, Sila sabi nga, Biboy, parang- sila Patrick, sila Puro sikat kako yung Berdiville, napupunta ron, ah. Oo nga, kaya sabi ko, putya, ba't tayo na Oo. ano karapatan natin doon? Sabi ko parang, Kayo yung mga sikat na mahihain. Kaya hindi dapat kami. sa inyo ma-expose ng konti. Hindi, kasi ako talaga sa small time, hindi ako masyadong,
nag-ano sa big time. Nung time na nagkakasako, sila Butchoy nasa big time. Ako, nasa small time lang talaga ako. At hanggang ngayon, yun ang pakiramdam ko, small time. Hindi, pero in spite of that fact na hindi kayo dito sa gitna na, yung dito sa Araneta, sa Manila Arena, or sa malalaking... Yung Araneta, twice akong pinatatayo dyan ni sino yung namamahala dyan? Si Dong. Si Dong, oo. Nag-set siya ng meeting, nag-usap kami. Tapos nagpaalam ako sa boss ko. Shout out sa boss ko dati, si Mr. Jun Biray. Sa kaibigan, boss, pinagkakasa ako sa Araneta eh. Oh, sabi niya ganun. Ba't magkakasa ka pa ron? Yung kinikita mo ba doon, hindi mo kikitain dito? Hindi, boss, kikitain naman. Kaya lang, boss, iba kasi yung, siyempre, maka-expose tayo, may mahatak. Hindi mo na kailangan sumikat. Dito ka lang, huwag ka na magkasa. Huwag ka magkasa doon. Ayaw niya. So, wala akong magawa. Tapos, naulit, second chance. Wala na. Lumagpas na yung chance ko. Kaya, pero, sana, kung dumating nung time na yun na nakapagkasa, maganda rin. Kasi, kumbaga, yung resume mo, nadagdagan ka ng, yung nagampan. Si Regan, eto, tingin ko, baka pero ayaw na nito. Ayaw na rin magkasa. Kasi ubos to eh. Natuturuan niya ako eh. Tinuro-turo niya sa akin, walang pera dyan. Kung may kalaban, lalo ka na, kalaban mo sarili mo. May gabi, nagkasa to. Kumita ng 800,000 isang gabi. Di ba? Ang natalo, alam mo kung magkano? 1.5 million. Ikat niyo yan, Sansa na sana yun eh. No? Hindi, ganun nga yung Merong ganun. Ganun ang risk ng pagkakasa. Minsan yung kinita mo, kulang pa doon sa ibabayad mo sa natalo sa Hindi pa sapat doon sa napalaban sa iyo. Mas madalas na ganun. Bihira yung kumita ka ng 200, 300, mauuwi mo. Bihira. Lagi may bawas yun. Lagi. At minsan, kulang pa yung kinita mo sa ibabayad mo. Tanongin mo yung mga lamador. Yung audience natin, napapaisip eh. Kaya nga kami, hindi na. Kaya nga yung lamador, hindi pwede singilin ng BIR eh. Oo, kasi wala namang income. Wala naman kasi, halimbawa, magkano yung porsyento mo? 35. Ang kinita mo, 300. Ma'am, yung natalo ko. Sabihin ko, 300 kinita ko, natalo ko, 500. Paano mo? Ano pa ako dyan? Net loss pa ako dyan. Wala naman net income eh. Mahirap i-quantify yung, yung amount ng income. So, dun sa mga nag-aambisyon, maging sikat ng mga llamador, pag-isipan niyo mabuti. Kasi totoo yun. Baka hindi nyo kayanin. Sarili ang kalaban. Totoo yun. Hindi basta-basta. Alam naman ng mga kapwa llamador namin. Tsaka kami, yung kapwa llamador namin, malaki respeto namin. Kahit saan sa bunga kami mapunta, kahit saan arena, pag nakakita kami ng llamador, nakikipag-usap kami na magkano bigay sa'yo dito. Ganyan. Minsan tinuturuan ko na, humingi ka ng hindi ka mabubuhay niyan. Ganyan. Bilang isang veteranong llamador at pit manager at ngayon operator, ano na bang mga dinaanan mo na arena, Boss Lowell? Para naman makwento natin sa mga tao kung gaano kahaba kami na ni Rega, experience. nung nag-partner kami, meron na kaming ilang arenang na. Pero ako talaga napakarami. Nilista ko eh. Pwede. Boss, pwede bang... Pwede natin kasi baka may makaligtaan. Baka may magtampo. Sabi ko sa asawa ko, alalahanin mo nga itong mga Hindi, kasi ang history nung ako yung sa operation ng arena, nag-start talaga ako nung 2005 to 2007 sa Santa Monica. Hindi pa ako operator. Yes. Ako yung llamador. No? Si Boss Eric ang operator. Ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon noong 2007 sa Kaibiga as maging operator. So, nag-operate ako sa Kaibiga 2007 up to 2019. Oh, yes. Kaya 12 years, almost 13 years. 2012, naalala ko yung laban doon. Grabe yung nung nasa Kaibiga ako. Ang dami rin talaga sultada. Tapos, during na nag-ooperate ako ng Kaibiga, may time dahil feeling ko na marami akong oras, na maganda kita. Nag-try ako sa Bulacan. 2009. Pero sandali lang. Medyo may konting problema, hindi ako natuloy. Tapos, the following year, 2010, Pulilan, Cockpit. Bulacan rin. Nag-operate. Pero hindi siya naging ganun ka-successful. Sandali rin lang. Then, nung 2012 to 2015, nasa Kaibiga ko, pinatawag uli ako ni Sir sa Santa Monica noon. So, bumalik ako ng Santa Monica. Sabay kong ino-operate
ang Kaibiga at Santa Monica. Pero during that time, ang bread and butter kasi nandoon sa Kaibiga. Yes. So medyo yung role ko sa Santa Monica medyo nagsasuffer. Ibig sabihin hindi talaga ako nakakonsentrate. Natututukan. Hanggang eventually noong 2015 binitawan ko na rin kasi hindi ganoon kasi siyempre nandoon yung isip ko sa Kaibiga eh. In the same year, noong 2015, nabigyan rin ako ng pagkakataon na magpatakbo dun sa Montalban Cockpit kay yung namayapang mayor, si Mayor Ilyong. Pinatawag ako, sabi niya, patakbuhin mo to. Siguro mga nakailang buwan din ako doon. Then eventually, naipasa na kila Boy Tuble. Tapos eto yung 2020, nakapartner ko naman yung kumpare ko, si Quincy Tan, inoperate namin yung May Kawayang. Pero sandali lang, mga 2 buwan, 3 buwan, kasi nagbukas kami ng December, January, by March, nag-pandemic, sarado kami. No? Tapos, nung 2021, ito yung medyo malaking operation na ginawa ko na, hindi naman ako operator exactly, merong operator, pero ako yung pinaka-operation manager naman. Ako yung naggagawa ng sultada, ako yung nagpapatakbo. Yung PCC. Ewan ko kung nabalitaan mo to, yung Platinum Yes. Nueva Ecija. Yes. Ang boss ko nun si Mayor Elan Naganyo. Yes. Tapos ako yung nagko-conduct nung sa studio. Sa studio doon sa Mabins. Apa. Tapos sa Cavite, kami, doon namin ginagawa. Medyo grabe to kasi sa isang araw 200 to 300 pints ang kailangan. Ang objective nila noon makakuha ng market share sa Pitmaster. Siyempre, tatapatan hindi ubra kasi matagal na yung Pitmaster eh. So ang nila na grabe yung capitalization nito, 200 million yata. Ganda ng studio dun sa yung mga nag-invest dito, 1 million, medyo hindi rin naging successful due to some factors. So, bago ko umalis, naipasa sa iba yung management. Nakaalis ako nung 2021. So, bumalik uli ako ng Santa Monica. Tapos nung 2021, nag-try din ako sa Tubao. La Union. Hanggang La Union. Nag-operate ako. May naging kapartner ako na kami yung operator. Hindi rin naging successful. Nire-raid kami lagi. kasi hindi pa maliwanag yung kung allowed na ba yung sabungan na mag-operate. Kasi may ECQ. Tapos may time pa, nagtayo ako ng online nung kalakasan ng Pitmaster. Hindi pa sumisikat yung Pitmaster. Di ba may mga online yes. Ang sikat na sikat, yung Sabong Bayan. Yung kila, akin noon, Sabong Superstar. Kumuha ko ng mga IT, kumuha ko ng, anong tawag nun sa babae, yung mga CSR, ang lalaki ng sweldo. Nalugi ako doon, 1.5. yung kinita ko na naitabi ko ng pandemic, abay naubos. Sa dami rin ng hihingi. Tapos ininvest ko doon. Bumili ako ng mga computer. Nag-try ako. Ilang buwan kaming yung overhead, ang laki. Tapos yung hindi naman ganun kalaki. So buwan-buwan, every month, lugi ka hanggang sa nag-decide ako, isara. Talagang nag-try ako. Ito naman, si Rega, pumasok to nag-agent to sa Pitmaster. Ako si Eric. Hindi ako, ayaw ko sa Pitmaster pa nun Ito yung napasukan ko. Then, nung 2022, ito na nga yung nagkaroon ng pagkakataon na nabuksan uli yung SMC, tinawagan ako ni Rega. Post-pandemic na. Post-pandemic na. Sabi niya, post-East na. Boss, samahan mo na ako rito. Yun, that's the time na nag-decide na naging magka-partner na kami as operator. Then, nung kami tumira pa rin kami. Nung 2022, Santa Monica kami. 2023, nakaisip kami, subo kami, tumira kami sa Gumaka. Quezon. Grabe sultadang ginawa namin. Kami operator. Ngayon, may naging konting problema din sa mga partner. Minsan ganun yung hindi kayo nagkakasundo, tsaka may mga terms na hindi pinagkakasundan. Tapos nung 2023, eto naman, tumira din kami, Mangaldan, Pangasinan. Lugi kami doon ng may git sa milyon yata kasi ang nangyari nagbayad kami ng rental for 6 months. In advance kami. Nag-operate lang yata tayo 3 buwan, mga ganun. Hindi na kaya kasi yung
hindi kaya yung enough. overhead, yung pasweldo and everything, ano. So, yung nirent namin na tapos yung revolving fund namin hindi na nabalik, nalugi kami, may higit 1,000,000. Tapos nung nasa SMC na kami, ito yung talagang naging successful, yung nabigyan kami ng pagkakataon last year na mag-operate ng Cavite, yung Cavite Coliseum. kay Sen, no? Apo. So, yung Cavite naman, napakalakas. Pero sa ngayon, hindi na kami involved sa management kasi kaya na naman nila Apo. Boss Louie. So, may mga tao-tao na lang kami. Yes. doon. Then, ito nga, recently, last week lang, Bigte. April 9, yung medyo sulok-sulok sa Bigte, kami na rin ni Rega ng promoter. Kaya kung titingnan mo yung history ng pag-ooperate ko na napakahaba at bawat operation, you learn. Tama. Kumbaga, grade 1, nagiging grade 2 ka, yung mga problema, kami nung sa Cavite, kala namin, sabi Okay namin, na. lalaki talaga ng gusto. Medyo may factor na, yes, medyo, yes. hindi ko na i-mention. Apo, na, apo. So, yun yung history. Ngayon, si Regan, magkasama na talaga kami as operator. At nangangarap kami, isang arena. May malaki pa raw kaming gagampanan eh. Aha. Baka meron pa isa. Meron Hanggang pa daw doon na isa lang. Other than that, ang sabi nga sa akin ni Boss Arman, hindi mo kayang kainin lahat. Ang ganda ng sinasabi ni Boss Arman nung nababalitaan niya, Lowell, hindi nyo kayang kainin lahat. Which is true. Sa buhay, ganun din eh. Hindi mo pwedeng kainin. Ibig sabihin, mas maganda yung tama lang. Hindi pwede yung lahat sa'yo. Hindi pwede yung ganun. Sa ngayon, boss, sa situation nyo, na ma-manage naman na maayos ang oras. Oo, sobra. Pati oras sa pamilya, nababalanse pa lahat. Ako nga, yung wife ko, kasama ko na eh. Sinasama na. Kasama ko araw-araw kasi yung wife ko, para wala bankera siya eh. Ah. So sa amin, yung income namin ni Regan, yung revolve, siya yung namamahala. Para yung financial side na yung mahawak. Siya talaga. Kasi kung wala siya, sabog kami dalawa dito. Sabog or sabit? Sabog or sabit? Ang hirap ng pera Opo. Yung bankera, ultimo 5, kinukwenta. Oo, tama. Kaya siya, Maganda, yung wife maganda. ko, kasama ko na araw-araw, pag papasok, kasama ko, pag uwi, wala na, hindi na kami makatakas. Mabait lang din talaga si Sir. Mabait lang si Sir. Sir Taddy. Kasi kung yung amo namin stricto, baka hindi naging ganun kaganda yung... Kumbaga yung... Naging maganda yung sa... Dahil pinagkakatiwala niya na talagang buong buo. Kaya yung SMC at yung... Tsaka kasi si Sir, hindi na Grabe rin yung siya tiwala. after sa income na lang eh, kundi yung masatisfy niya yung Yung mga promoters, yung mga pumupunta ron. Biruin mo siya yung nagpauso. Walang bayad ng house. Aha. Walang game foul. Aha. May pagkain yung mga sumasali. O sa Bigte, may grocery package. Pag nag-entry ka, may bigas ka. Malapit na nga siya eh. Malapit na. Nung nakaraan, sabi sa akin ito, hindi ko pa sinasabi to. Pero ito, sasabihin ko. Balak niya yung tari. Libre. Ililibre niya. Sabi ko, sir, ang mahal ng tari. Medyo mahal. Hindi. Pag-isipan ko, ganun siya, yung nag-iisip siya ng something Para na matulungan ng mga participants. Oo. Biro mo yung kakos Mananaya. napakalaking bagay tama. nun. Magkano singilan ng minimum? 1,000. Opo. Ang game foul, pag dumayo ka ng bibigyan ka ng turon o kaya ng 2,000 bayad mo. Oo. Hindi, baka magalit sa akin. Pero kahit ganun, boss, no? Kahit ginawa na namin lahat, Meron pa rin nagre-reklamo. oo, meron pa din. Hindi, kasi hindi mo naman masasatisfy Mape-perfect eh. Tsaka ngayon, in terms of income, dati number 1 kami yung revenue. Halimbawa, Correct. nag-promote ka. Siguro ngayon, mga nasa, baka top 3 na lang tayo. Hindi na siguro kami yung number 1 na income. Importante, yung mga hinahawakan nyo na arena, parang mataas ang success rate. Pinipilit. Diba? Talagang... Yun ang importante doon na... Ano sikreto doon, Boss Lowell, sa ganung aspeto? Ang ang arena, para maging puntahan ka, kailangan talaga yung tao eh. Yung mga nagwo-work doon, meron silang tinitingnan na... Kasi ako, katulad sa amin, no, ang isang namin, hanggat makokontrol namin yung kung maaari, ang trabahador, huwag magsugal. Kasi na-explain ko nga sa kanila, nasa suga lang kayo. Pag dito yung sweldo nyo, kulang pa yan sa ipambabayad nyo sa pagsusugal nyo. Yung pera nyo sa bahay, yung binibigay, yung pera ng asawa nyo, makukuha nyo yan para isugal. So, hanggat maaari,
so far sumusunod naman. Ang hindi lang makontrol sa yung nando sa ruweda kasi exposed sila, yung listador, yung llamador, medyo yan. Wala kang magagawa diyan. Tapos, yung nakaw, makontrol mo. Ang lahat ng arena, ang isang problema, yung pilahan ng manok. Grabe corruption dyan. Oo. Kahit saan. Ewan ko lang sa inyo. Sa inyo, siguro hindi. Palakasan. Pero talagang yan. Sa akin, sa amin talaga, sa amin medyo may problema rin konti yan. Sa Santa Monica. Pero doon sa Bigte, inaayos naman namin na ibig sabihin yung lahat ng aspeto, yung kaha, yung mga marshal, yung utility, yung bawat area ng kabuuan ng kailangan yung control. Yes. 'Di ba sa management nga, Yes. sabi, ano ba yung aspeto ng management? Planning, organizing, leading, controlling. Sabi ng mentor ko, ang pinaka-importante, Lowell, Controlling. control. Totoo 'yun. Sa ng management, controlling Otherwise, ang if there's no control, sabog. usabog lahat. Walang direction eh. So yun yung sabi niya pag Kailangan may tinitignan kang di ba, na follow the leader. Good Di ba? leader. Follow the leader dapat. yun yung success ng namin kasi naitotono mo yung mga tao dun sa gusto mong mangyari. Sumusunod sila. At yung mga pumupunta, yung mga parokyano, pag nakita nila yung value ng mga tao mo na, doon, medyo honest yung mga empleyado ron. Kasi sa totoo lang, napakaraming pagkakataon na may expose ka to do something na Hindi maganda. na may sa honesty. Yes. At pagka yung culture na mo yung honesty na mo sa tao, you will be making a difference doon sa ibang sabungan. Correct, Kaya correct. yun ang masasabi kong medyo success namin na Tama. kung bakit medyo successful yung naman sinasabi kong yung ibang arena ay hindi nagagawa yun. Siguro sa amin, na-emphasize lang mas namin in-emphasize yung tao talaga na values. Oo. Values ng tao. Kahit saan naman di ba? Maski Yes. sa corporate, ganun din naman. Yes. Yun, siguro. Sa haba-haba ng resume mo, Boss Lowell, sa tagal mo, more than 20 years ka na sa sport. More than. 21, ganyan. Let's see, mga 21 years. 21. Yung mga pagbabago ngayon na ini-implement sa mga rules ng sport natin, nakatulong ba sa inyo? Yung mga, like, let's say, yung mga pitmaster rules Actually, na in-introduce? yung pitmaster, isa siya, kumbaga, para sabihin ko, siguro yung right term, siya yung nag-revolutionize ng ating industriya. sports. Dahil, di ba, yung mga in-implement niya, yung marami. Number one. Unang-una. Kasi yung time na wala pa masyadong gumagawa niyan, yung Pitmasters Group nag-introduce niyan sa iba't ibang sama Santa Monica. Pero ako nung una, hesitant ako dyan, ha? Nasabi ko, mukhang hindi naman magiging to. Pero eventually, after Santa Monica, nasa top 3 yan. Actually, top 1 kami nung una. Tapos after, ando na alam ko yung mga top kasi nakikita ko eh. So, yun yung isa, yung machine. Ng pitmaster. Anong naitulong nitong marketing sa industriya now? Sa palagay nyo, Sir Lowell? It generates job. Di ba? Yung isang part na nakakalungkot na nawalan ng hanap buhay yung mga Kristo, yung mga pero kung titingnan mo, yung Kristo nawala ng hanap buhay, 50 usually on an average ang isang arena, meron niya mga 50 na Kristo eh. Pero yung kapalit, 15 Kristo nawala, 100 teller naman yung napalit. Usually, mga anak nila yun eh. Kumbaga, kung merong nawala, merong nag-gain. Yes. May kapalit. Tapos yung ngayon, yung sistema, hindi masyadong gulo. Wala na yung sabitan, wala na yung teka-teka sa pagbabayad, wala nang takbuhan, wala nang iktad, meron pa rin. Meron. Kawawa na may mga listador may mga namin. professional na iktad. Pero kami, ang ginawa namin sa mga iktad, pinakukulong namin. Talagang ginagastosan. Diba, sinasabi namin yun. Pagka-iktad kayo, kahit 2,000, 1,000 yung iniktad nyo pag nahuli kayo. Ano kinakaso, boss? Estafa? Nagagawa ng nakukulong sila ilang buwan. Estafa Ikaw, kung hindi ka sanay makulong, isang araw ka lang mamalagi sa kulungan, siguro isusumpa mo eh. Di ba? Kaya, sige, umiktad ka, 2,000. Gastos pa kaming 20 para sa mga pulis na kasuhan ka.
Ganun kami, kinukulong namin. Tama. Kasi hindi namin masolve eh. Oo. Kung anong gagawin, sasaktan mo, hindi ka naman pwedeng manakit for that amount na mananakit ka. Hindi worth 'yun. Kaso na lang. Iyon na lang talagang sinasabi naman namin na ikukulong. Kaya huwag kayo gumawa. Ngayon, pag gumawa ka, wala kami magagawa kasi yun na yung policy, ikinukulong eh. Yeah. Going back to the mga rules no na nagustuhan nyo na ini-implement nyo rin sa inyong mga arena. Yung Sa amin, yung sentensya, red tape, white tape. red tape, white tape, malaking bagay yan. Yung red tape sa meron, Oo. white tape sa wala. Pag Palaging nanonood ganun. ka, alam mo ma-distinguish ka agad kung ano yung natayaan mo, makikita mo Dati na. kasi pag nagparehong Lalo pula, na parehas kulay, mahirapan parehas ka. pula, parehas banderado, tapos parehas naka-red tape, Mahirapan ka. oo. problema na. Diba? Ngayon, ang galing nung naisip na yon. Tapos yung pag-alis ng balahibo sa tuka, Oo, pag nakakatulong din yun. ginagawa rin Malaking po bagay. yun Sa amin, inadapt namin yun. Santa Monica. Oo. Halos Yung lahat karamihan. Karamihan ng ng pitmaster. pitmaster, Kasi si ginaya. boss, is a member ng pitmaster. Tsaka isa sa mga pillars ng pitmasters. inadapt niya yung ng pitmaster. Would you say na nakakatulong Nakatulong yun para talaga. sa- Kasi kung tingnan mo, halos lahat ng arena ngayon, yung red tape, pinapractice na yun eh. Mhm. Tapos yung maganda sa inyo, yung pagka, maski hack fight, yung program. Kami, nakaprogram din kami. yung fixed derby Yung- program, fixed meron derby wala. program, meron wala. Tapos yung hack fight, kahit ulutan lang yan, nakaprogram na yung... Hindi katulad ng araw, fight number 1, o yung 50, isingit mo ako. Ayun na, nandyan na yung nandyan Diba? na kasi yung ngayon, hindi ko pwede palakasan kasi eh. makikita doon sa programa sa computer, number 1. O bakit yung 50 sumingit? Pero kasi minsan, meron kang hindi maiwasan, lalo na sa derby. Aha. May makikiusap talaga na baka pwedeng singit. although may rules ka, Minsan, depende. ibabalance mo eh. Opo. Lalo na kung itong taong nakikiusap sa'yo, legit yung sinasabi niya Opo, na opo. talagang hindi ako pwedeng magpuyat. O, tapos valued client mo pa. Opo. Minsan, wala kang magawa. Talagang kahit rules mo, minsan babaliin mo. Ganun talaga. Moving forward, what's next para sa BLRG, ang tandem ng Boss Si Regan, Noel and Boss may Regan? pangarap eh. Oh, Sabi, yes. explain mo nga, para doon sa mga kasama nating naghahanap buhay. Bali kasi kumbaga, nung naisip ko to dati, nasa opisina kami ni boss sinuggest ko sa kanya. Nung sinuggest ko sa kanya, parang ganito rin yung nararamdaman ng boss ko ngayon. Yun din iniisip ko. Hindi niya ako naman, yung vision ko, Oo. nandito talaga eh. Ano ba yung purpose ko? Purpose ko is una, para kumita lahat. Mhm. Then, mas lalo pang lumaki yung income. Mhm. So, sabi ko, boss, ganito sana mangyari. Then one time, umentry kami ng Manila Arena. Nakita ni boss, nandun kami. Yun nga yung sinasabi ni boss na first time niya. Alam naman to, napakagaling nito pagdating sa ganyan. Talagang yun ang niya eh. Business-minded talaga. Nagtagal ako ng 6 hours. Inobserbahan ko lang yung tinitingnan ko yung bet na yun nga yung pangarap sana namin na Kung mapagbibigyan. Kung po pwede na isabay yung modern na method ngayon na ginagawa, which is machine. Tapos yung tradition natin na may sigawan, Magsasama. mas pabor kami doon. Yun. At kailangan makumbinsin namin si boss. Hindi naman sa income, kundi kasi nakita ko sa Manila Arena, may yung bet substantial. Ibig sabihin, maganda. Apo. Tapos, dito sa baba, Naghahanap buhay. yung naghahanap Nandun buhay, mga naghahanap yung buhay. walang pambayad sa pinto. Kasi medyo mahal din ang pinto. Apo. 1,000, 2,000, di ba? 2,000. Hindi mo kaya magbayad sa pinto. Dito ka sa walang bayad. Apo. Machine ka. Apo. Which is sa amin kasi, nakaset yung aming arena for that. That same, kasi design. dito sa loob, meron kaming machine, pero pwedeng magpasigawan. Tapos, dito naman sa baba, puno kami ng station na Tama. lahat Up and down. ng ayaw. Halimbawa, ang tingin ko, ang 50% sa taas, 50% sa baba. Halimbawa, itong 50% ay hindi nila gusto magbayad ng gate. 2,000 o di ayaw nila doon sa sigawan. Saan pupunta to? Di ba bababa sila dito sa... So, rating mo, hindi rin naman Hindi naman mababago ma-affect. eh. Hindi mababago. Siguro, pinakamalaki na, mabawasan ka 10, 20%. Correct.
ano madadagdag? Yung pupunta rito sa arena sa loob na Babayad ng 2,000. magbabayad. Kaya lang, Ang laki. sa ngayon, hindi open yung boss namin sa ganon. Hindi pa siya. Pero kami, lalo na i-address namin yung mga nanonood, talagang pangarap namin ni Rega na mangyari to para dun sa mga naghahanap buhay. Hintay-hintay lang. Kasi minsan Hintay-hintay nakakatanggap din kami ng message, kayo lang naman kumikita, ganyan. Wala rin ho kami magagawa kasi sumusunod lang ho kami sa aming pinaghahanap buhayan, Siyempre. which is yung Opo. system. Pero ito, pangarap namin na sana mangyari to. Hindi namin masasagot sa ngayon. Dahil isang beses pa lang ako nakipag-usap kay boss tungkol doon, medyo sarado pa yung isip niya eh. Pero hindi natin masabi. Baka mangyari rin. Sana. Yun ang ano namin. Napakahirap for operators na maibalanse kasi ang interest ng mga naghahanap buhay na Kristo, tapos yung mga na ayaw magbayad ng entrance, ang hirap balansehin di ba? So, ano siya eh. Pero Manila Arena, very good Ay, salamat po. Actually, kayo yung kauna-unahan Salamat na po. gumawa ng sistemang yan. Opo, hybrid. Before, you try yung Isang section oh, lang hindi, di ba, yung may betting 5, tapos may tayaan sa machine, yeah. di ba? Dumaan din kayo sa Ang daming experiment, di ba? Ang daming- Pero ako, I'm sure, yung ginagawa nyo ngayon, yan yung pinakamagandang revenue nyo. Sa Yeah. ngayon po. Sa tingin ko, based kasi, on all the experiments, ito na po yung at yan, nagustuhan ng nakita tao. ko yung buhay, yung Saya, sabi ko, yung saya. ang Minsan ganda. nakakamiss po kasi yung sigawan. Minsan. Lalo na kay Boss Regan. Masarap din kasi. Masarap yung sa naghahanap buhay. Masarap Hindi natin masabi kasi nga, nag-i-evolve Opo, Nag-i-evolve yung ating industry. So, may mga technology na ini-introduce. Itong modern method, yung betting system. Opo. Tapos yung traditional naman na sigawan. Well, maganda sana kung may i-incorporate na maipagsama natin. Correct. Which is Manila Arena, the best. Salamat po, Galing nyo. salamat. Kayo lang ang Maraming gumagawa niyan. Wala pa ako nakitang ganun eh. Kahit Merong saan. gumagawa, boss. Parang, kung hindi ako nagkakamali pa, meron tinatawag na 6-3. Pero yung sa kanila ngayon, totally na eh. All the way. Sigawan all the way. Sigawan all the way. All the Tapos way. may Pero betting yung sa taas. One to betting, seven. walang pagbabago. Ang galing nung nakaisip nun. Baka si Miguel lang Di nag-isip. ba? Di ba? Very good. Bago tayo magpatuloy sa ating podcast, batiin naman natin yung mga Sige po. yung mga YouTube natin subscribers na nagpapa-shoutout. So unahin natin kay Ma'am Lucy Ramirez. Sarap manood talaga ng topic ng Larga na Podcast. Mabuhay po kayo mga bossing. God bless always. God bless din po, Ma'am Lucy. Yan na. Ito sinasabi ko, may nag-request eh. Yung request baka ninyo, pinsan ko yan, ha? O nung kamag-anak nakaraan, ko yan. ito pinagbigyan natin kay Boss Reynaldo Halalon. Boss Rega naman po, din po, ng SMC. Magaling din na kasador. Next boss siya naman. Okay, kita mo. Ang bilis thank you. Ang bilis na, Boss Regan, batiyan niyo yung pakibalik dun sa Boss Regan, batiin niyo po Boss Reynaldo Halalon. Idol, maraming salamat. Hindi man tayo magkakilala. Magkakakilala tayo. Ayan. Tapos, Thank you. Maraming salamat po dun sa nag-comment. Kay Boss Doma, ibang klase magsalita si Boss Gerald. Makikita mo ang lalim ng experience. Salamat po sa comment. Kay Boss Jong Osias, next JJPE and South Pinas naman. Mga kaibigan namin yan. From Mga Zamboanga. idol. Baka sakaling maimbitahan natin. May pa-event sa amin yan, boss. Sobrang busy sila eh. Sobra. paikot-ikot. Masyado. Yan yung dalawang top, in demand sa Ibang social klase. Low media. profile din sila, boss. Very low profile yung Tsaka dalawang yan. Mabait. Lalo na Boss Junjun. Ayan, Boss Junjun. Matagal ka na wanted dito. Sana pagbigyan mo na Saka yung... matalino yan, si Junjun. Oo. Matalino. Tsaka Malalim yan. Experiencado. Diba? Nag-operate din ng Nagsa- arena. Oo. Meron yan. diba? Meron. Kami, we are given the chance na makapanayam siya eh. Nakapasyal kami sa farm niya. And malalim siya. Maraming alam. And Masyado siyang masabaw. Kumbaga, yun. Juicy. Maraming maibibigay. Ayan, Boss Junjun may nag-request na naman. Pang ilang request na yan. Sana pagbigyan nyo na kami. Okay, si Boss Dido Aguilar. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa isa na namang magandang episode. Salamat rin po sa suporta nyo. Kay Boss Spike,
Thanks, sir, sa napakagandang episode. Sana magkaroon ng time si SP. SP na naman. Talaga. Sir Gerald Cerda naman po ng Taytay Arena from Gamefowl TV. Sige po, we will try our best. Sa dami ng request po ninyo. At least, kay Boss Reagan nandito agad. Diba? O, ni-request. Boss, thank you. Thank you. Diba? Ano kami ni Nagkataon boss. lang na talaga nakaschedule po kayo ngayon. So, napakaganda ng mga natutunan natin sa ating episode 40. Maraming salamat sa aking dalawang ginagalang, nirerespeto, at iniidolo kong mga llamador, kasador, at pit manager, at arena operator. Bago tayo magwakas, parting words naman para sa audience natin, meron naman silang takeaway na natutunan nila mula sa ating mga bisita. So, ayun, Boss Reagan, baka meron kang gustong greetings, acknowledgement, kung ano man, pagbati, at saka paalala rin sa mga kasama natin dito sa ating industriya. Okay. Unahin ko po muna yung pasasalamat. Gusto ko pong pasalamatan, unang-una yung aking boss, si Boss Lowell, at siya yung mentor ko. Doon sa aming boss, kay Mr. Taddy Palma, at kay Boss Eric De La Rosa, malaki yung utang na loob ko din nung panahong pitmaster. At doon sa mga kasama ko sa hanap buhay, lalo-lalo na doon sa posisyon na ginagampanan ko ngayon bilang isang llamador. Siguro naman marami nakaka-relate. Dito sa trabaho natin, talagang wala tayong ibang kalaban dito kundi yung sarili natin. Wala man ako ibang may advice kasi talagang napakahirap. Kung dito sa buong Pilipinas, yung mga tumayo na bilang llamador, kumbaga, base sa opinion ko, baka 2 tao lang yung nakikitaan ko na naging llamador na successful. Yung magkumpare. Walang iba kundi si Mr. Eric De La Rosa at si Mr. Lowell Hyde. Yan yung mga mga batang San Juan. Mga batang San Juan. Diyan tayo nagmula sa mga yan. Natutulan tayo kay Boss Eric. Ayan. Boss Eric, maraming salamat po sa lahat. Okay, Boss Lowell, bago tayo magwakas. Ako naman, yung ano ko lang, siguro yung masasabi ko lang dun sa televiewers, yung mga nanonood, no? Kung ano yung ginagawa nyo, tuloy lang. There's no limitation eh. Ibig sabihin, kailangan lang na kung ano yung ina-aspire nyo, kaya nyo yan. Kung ano man yung gusto natin sa buhay, continue na gawin natin. Tapos gusto ko lang po i-remind yung mga nanonood na baka naman pwede, pakipalo nyo naman yung page namin. Ipa-flash mo natin yan. Natin yan. Makaisa rin. Yung BLRG Game Farm, sa ngayon meron kaming 75,000 na follower. Grabe, in ano ba, mga 6 to 7 months. Grabe, no? So, baka naman po may time kayong konti, pakipindot, baka makita nyo, may matutunan na tayong konti, meron kaming maibahagi. Pakipalo naman yung page namin, BLRG. And of course, baka mapalo ako Shout out sa wife ko. Kay Alma, hello Tart, at doon sa anak ko, kay Amiel. Yun lang po. At Larga, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Yung napakagaling na financial consultant mo, no? Si Ma'am. Di ba? Kung di dahil sa kanya, sabog. Kasi nga yung mga asawa, 'di ba? Alam mo ba yung magagaling na asawa, yung sinasabi nga, pag nahawakan yung pera kahit masuhin mo yung kamay, hindi bibitawan. 'Di ba? Kahit torture ng hindi bibigay. Kahit anong pahirap gawin mo. Hindi naman ganun yung wife ko. Talagang lang, dahil sa kanya, naayos yung finances namin na rin. Malaking factor napakalaking bagay. Si Mrs. Kasi pag walang ipon, hindi kayo maka-expand. Oo. Tsaka mawawalan kami ng pera. Oo, di ba? Yung pagpo-forecast ng pera, so doon sa malaking mga bagay. may ambisyon maging pit operator, kailangan meron kayong magaling na asawa na financial expert. Di ba? Para alagaan ang inyong ipon. Okay. Ayan, so nagtatapos po ang ating episode 40. Nakaka-40 episodes na kami, boss. Ang galing. Grabe, ang tagal na. So, in less than 1 year, meron na 40 episodes. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Larga na Podcast. Magkita-kita po tayo next week para sa episode 41. Muli, maraming salamat po sa ating mga bisita at sa inyong lahat. God bless po and Godspeed.
Yun.